Alam mo, Isabela, mula sa unang araw na nakita kita, alam ko nang wala kang silbi sa pamilyang ito. Hindi ka naging asawa ni Rafael. Naging pabigat ka lang. At ngayong may iba ng mas karapat-dapat sa kanya, oras na para umalis ka sa buhay namin. Ang mga salitang iyon, hindi ko alam kung narinig ko ba talaga o guni-guni ko lang. Pero nandyan siya. Ang biyenan kong si Doña Carmen, nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko sa ospital. Nakang-iti pa nga habang binibitawan ang mga salitang parang punyal na tumutusok sa dibdib ko. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Ang mga kamay ko'y kumapit ng mahigpit sa puting kumot. Pumuti ang mga buko ko sa pagkakahigpit. Bumigat ang dibdib ko parang may nakaupong malaking bato. Sinubukan kong huminga, pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang monitor ng tibok ng puso ko, tumuli ng pagtibok. Bawat pintig ay parang sigaw ng katawan ko, hindi ko kayang ilabas sa bibig ko. Tinitigan ko siya. Nakaayos ang buhok, naka-pearls, naka-tsutsu na pula. Perpekto siya. Perpektong biyuda, perpektong ina, perpektong impokrito. Bakit po? Nauutal kong sabi pero hindi ko natapos. Bakit? Tumawa siya ng mahina. Kasi naman, Isabela, mula noon pa lang, hindi ka na talaga bagay sa anak ko. Nagpakabuti lang akong tiisin ka. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Dahan-dahan akong napatingin sa paligid ko. Ang kwartong ito, pribadong kwarto sa ospital. Walang bulaklak, walang lubo, walang card. 2 araw na ako nandito. 2 araw na naghihintay na may dumalaw. 2 araw na walang kahit isang text mula kay Rafael. 2 araw na mas pinili niyang nasa tabi ng ibang babae. Ang kamay ko'y kusang umangat. Hinahanap ang singsing sa daliri ko. Nahanap ito. Ang singsing na isinuot ni Rafael sa akin nung kasal namin. Ang singsing na sinuot niya sa daliri ko habang sinasabing, "Hanggang kamatayan, Isabela. Ikaw at ako." Inikot-ikot ko ito sa daliri ko. Parang gusto kong tanggalin, parang gusto kong itapon. Pero hindi ko magawa. Kasi ito na lang ang natitira sa pangakong pinaniwalaan ko. 3 taon, bulong ko sa sarili ko. 3 taon kong tiniis ang lahat. 3 taon kong kinaya ang lahat ng sasabihin ng pamilya niya. 3 taon kong pinagtiisan ang mga tingin nila. Parang basura, parang walang kwenta. Parang hindi karapat-dapat. At para saan? Si Alisa ang dapat na naging asawa ni Rafael. Patuloy ni Carmen, humahakbang papalapit. Siya ang babaeng may kwenta, doktor, may respeto sa sarili, at higit sa lahat, hindi na pabigat sa pamilya namin. Napapikit ako. Si Alisa. Ang kaibigan ni Rafael mula pa noong kolehiyo. Ang babaeng palaging nandyan para sa kanya. Ang babaeng na aksidente. At dahil doon, 2 araw nang hindi ako dinadalaw ng asawa ko. Siya ang nasa tabi ni Rafael ngayon. Dagdag ni Carmen, parang binabasa ang isip ko. Habang ikaw, nandito ka, naghihintay, nagmamakaawa, kawawa ka. Pinuksan ko ang bibig ko para magsalita, pero walang lumabas. Ang mga salita'y nanatili sa lalamunan ko, nakabara, parang bato. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa anak ko na ikaw ang asawa? Sabi pa niya. Si Rafael, gwapo, matalino, may pangarap. At ikaw? Ikaw na walang pinag-aralan, walang pamilya, walang pera. Pabigat ka lang sa pangarap niya. Pabigat. Yun ba ako? Yun ba ang tingin nila sa akin? Pero hindi nila alam. Hindi nila alam kung sino talaga ako. Hindi nila alam na kaya kong bilhin ang ospital na ito ng 10 beses. Hindi nila alam na ang pamilya kong walang kwenta ay isa sa pinakamayayamang pamilya sa buong Pilipinas. Pero hindi ko sinabi. Hindi ko kayang sabihin kasi kung sasabihin ko, ano na lang ang sasay ng 3 taon kong pagtitiis? Ano na lang ang sasay ng pagpili kong maging simple para lang mahalin ako ni Rafael ng tunay? Tingnan mo ang sarili mo. Patuloy ni Carmen, lalong lumalapit. 7 buwan kang buntis, mukhang haggard, walang pera, hindi mo kayang alagaan ang sarili mo.
Paano mo paaalagaan ang anak ko, ang mga apo ko? Napahawak ako sa tiyan ko. Kinapa ko ang mga sanggol sa loob. Ang kambal na hindi naman namin pinaplano pero masaya namin tinanggap. Ang mga batang ito na handa kong ipagtanggol kahit anong mangyari. Kaya naman, sabi ni Carmen. Nakapagdesisyon na kami ni Rafael. Si Alyssa na ang magiging asawa niya. Siya ang karapat-dapat maging ina ng mga apo ko. Ikaw, kailangan mo nang umalis. Nauubo ako. Kailan ninyo napagdesisyonan to? Hindi mahalaga kung kailan, sagot niya. Ang mahalaga, nandito na tayo. At bukas, may dadalaw sa'yo. Ang abogado ni Rafael. May mga papeles kang pipirmahan. Ang mga papeles. Ang kasunduan sa diborsyo. Ang pagtatapos ng lahat. Pero nagmamahal ako sa kanya, sabi ko, boses na halos hindi marinig. Mahal ko si Rafael. Mahal ko ang anak ninyo. Mahal? Tumawa siya ng mapait. Ano bang alam mo sa pagmamahal? Wala kang alam, Isabela. Wala kang alam sa pagmamahal, sa sakripisyo, sa pamilya. Kaya nga nandito ka na lang. Naghihintay na may magmahal sa'yo. Pero wala na. Hindi ka na mahal ni Rafael. Biglang nag-vibrate ang phone ko sa tabi ng kama. Napatingin ako. Isa text message mula kay Rafael. Isabela, hindi ako makakadalaw ngayon. May emergency si Alyssa. Sana maintindihan mo. Tinitigan ko ang message. Ang mga salitang sana maintindihan mo, parang latigo sa mukha ko. 2 araw ako naghihintay. 2 araw ako nagdadasal na sana dumalaw siya. At ngayon, ito lang ang natanggap ko. Emergency daw, bulong ko. Emergency daw si Alyssa. Nakikita mo ba? Tumayo si Carmen sa harapan ko, nakatingin sa phone ko. Kahit sa text, hindi kanya pinapansin. Ang totoo, si Alyssa ang nasa puso niya. Ikaw lang ang pagkakamali. Napalunok ako. Pakiramdam ko, unti-unti akong nilalamon ng lupa. Ang lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng tinanggap kong hirap, lahat ng pinagtiisan kong sakit, lahat ng yon, itinapon lang niya. Mrs. Villanueva? Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Kailangan niya ng magpahinga. Bukas ng umaga ang check-up niyo para sa mga sanggol. Oo, agad na sabi ni Carmen, nakangiting lumapit sa nurse. Magpahinga ka na, Isabela. Bukas, may dadalaw sa'yo. Ang abogado ni Rafael. May mga papeles kang pipirmahan. Napatingin ako sa nurse na walang kamalay-malay sa nangyayari. Nakangiti siya sa akin. Iniisip na normal na pagbisita lang ito ng biyenan ko. Bukas na lang po tayo mag-usap, sabi ko, pinipilit kong ngumiti. Salamat po sa pagbisita, Doña Carmen. Walang anuman, sagot niya at saka tumalikod. Pero bago siya umalis, lumingon pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin ang mga apo ko, kahit na wala ka na. At umalis siya. Iniwan akong mag-isa sa kwartong malamig at madilim. Tumulo ang mga luha ko. Hindi ko na napigilan. Bumuhos ang mga ito. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero parang walang katapusan. Umiiyak ako, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Para sa mga batang ito na hindi ko kayang protektahan kung mag-isa lang ako. Pinunasan ko ang mga luha ko. Tiningnan ko ang singsing sa daliri ko. Ang singsing na sinuot ni Rafael sa akin. Dahan-dahan kong tinanggal ito. Parang mabigat, parang may nakakapit. Pero tinaganal ko pa rin. Inilapag ko ito sa bedside table. Tumingin ako sa phone ko. May isang numero na hindi ko natawagan sa loob ng 3 taon. Isang numero na pinili kong kalimutan para lang patunayan na kaya kong mabuhay nang wala sila. Pero hindi ko na kaya. Pinindot ko ang numero. Tumunog ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hello? Sino ito? Napahigpit ang hawak ko sa phone. Ang boses na yon, familiar pero parang malayo na. Lolo? Ako si Isabela. Ang apo mong pinabayaan ninyo. Kailangan ko ng tulong. Sandaling katahimikan, tapos ang boses na puno ng emosyon. Isabela?
Anak, nandito kami. Saan ka? Ospital po, sabi ko, at saka ko sinabi ang pangalan ng ospital. Darating kami, sandali lang, darating kami. Inilapag ko ang phone. Tiningnan ko ang singsing sa mesa. Ang singsing na pinagmamalaki kong isinuot sa loob ng 3 taon. Ang singsing na sinuot ko habang kinakaya ang lahat ng sakit at pang-aapi. Hindi na ako magpapakatanga, bulong ko, hinahaplos ang tiyan ko. Para sa mga anak ko, babalik ako. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. May nakatayong lalaki sa may pintuan. Matangkad, may edad na, nakaayos ang suot. Ang anino niya ay bumagsak sa sahig at sa ilaw ng koridor nakita ko ang mga mata niyang puno ng luha. Isabela? Anak! Nanigas ako. Ang boses na iyon, ang boses na hindi ko narinig sa loob ng 3 taon. Ang boses ng ama kong si Don Alejandro Monteverde, ang taong sinuway ko para lang pakasalan si Rafael. Tatay? Nauutal kong sabi. At sa sandaling yon, sa kwartong yon ng ospital na may singsing na naiwan sa mesa at luha na hindi ko mapigilan, naramdaman ko na may nagbago. Na hindi na ako ang babaeng naghihintay na mahalin. Na hindi na ako ang babaeng nagtitiis. Nababalik na ako. Tumayo ako, hindi makapaniwala sa nakikita ko. Si tatay, nakatayo sa may pintuan nakatingin sa akin na parang nakita niya ako muli pagkatapos ng mahabang panahon. Ang 3 taon na lumipas ay kitang-kita sa kanyang muka. Ang mga kulubot sa noo, ang puting buhok sa gilid, ang mga matang dating matindi pero ngayon ay puno ng luha. Isabela, anak ko, bulong niya at saka dahan-dahang lumapit. Hindi ako makagalaw. Ang daming beses kong inisip ang sandaling ito, ang araw na makikita ko ulit ang aking ama. Sa mga gabing mag-isa akong umiiyak sa bahay ni Rafael, pinang-arap kong tumakbo sa kanya at humingi ng tawad. Pero ngayong nandito na siya, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa dumating siya sa harapan ko at niyakap ako ng mahigpit. Pasensya na, anak. Nanginginig ang boses niya. Huli na ang lahat. Sana pala hindi kita pinayagang umalis. Sana pala pinigilan kita. At doon, sa mga bisig ng aking ama, umiyak ako. Umiyak ako ng parang bata. Hindi yung tahimik na pag-iyak na nakasanayan ko sa loob ng 3 taon, kundi yung iyak na galing sa kaibuturan ng puso. Yung iyak na pinigil ko tuwing sinasabihan ako ni Carmen na wala akong kwenta. Yung iyak na hindi ko mailabas tuwing natutulog akong mag-isa habang si Rafael ay nag-overtime sa trabaho. Tatay, sorry po. Humihikbi ako. Sorry po sa lahat. Tama po kayo. Dapat po pala nakinig ako sa inyo. Huwag kang magsabi niyan, mariin niyang sabi. Hinawakan ako sa mga balikat at tinitigan ng diretso sa mata. Ikaw ang anak ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi kita naprotektahan. Umiling ako. Hindi niyo po kasalanan, tatay. Pinili ko po ito. Kinalaban ko po kayo para sa lalaking yon. At pinanood ko lang, sabi niya, napapikit. Pinanood kong lumayo ka, pinanood kong pakasalan mo ang lalakin, hindi ka karapat-dapat. At sa loob ng 3 taon, araw-araw kong sinisi ang sarili ko. Napahinto ako. Ano po? Umupo siya sa gilid ng kama ko. Hinawakan ang kamay ko. Alam mo ba, Isabela, hindi kita iniwan. Simula nang umalis ka, hindi kita itinigil na bantayan. Anong ibig sabihin niyo? Alam ko ang lahat, sabi niya, seryoso ang tingin. Alam kong si Carmen ang nagluluto ng pagkain mo nung unang taon. Yung pagkain na halos hindi mo makain dahil sobrang alat. Alam kong inilipat ka ni Rafael sa maliit na apartment nang magkasakit ka nung 2 taon habang siya ay nagbabakasyon sa Baguio kasama ang mga kaibigan. Alam kong si Alisa ang dahilan kung bakit hindi siya umuuwi ng bahay tuwing gabi. Nanlaki ang mga mata ko. Paano ninyo po nalaman? May mga taong nagbabantay sa'yo, mahinahong sabi niya. Hindi para mangialam, kundi para siguraduhing ligtas ka.
Tuwing may nangyayari sa'yo, alam ko agad. Tuwing umiiyak ka sa gabi, alam kong umiiyak ka. Tuwing sinasaktan ka nila ng mga salita, naririnig ko lahat. Parang may bumaligtad sa sikmura ko. Tatay, bakit hindi kayo dumating? Bakit hindi niyo po ako iniligtas? Kasi hindi ka pa handa, sagot niya, may sakit sa boses. Alam kong hindi ka pa handang umalis. Kailangan mong makita mismo kung sino sila. Kailangan mong maramdaman mismo ang sakit. Kung dumating ako agad, babalik ka pa rin sa kanila. Babalik ka pa rin kay Rafael. Tumingin siya sa tiyan ko at saka tumingin sa akin. Pero nang malaman kong buntis ka at nang malaman kong 2 ang anak mo, dun ko naramdaman na malapit na ang panahon. Na darating ang araw na kailangan mo na ako. Tumulo ang luha ko. Tatay, galit ba kayo sa akin? Galit ba kayo dahil sinuwi ko kayo? Dahil pinili ko siya? Galit? Mahinang ngumiti siya. Anak, kung galit ako, hindi ako nandito ngayon. Kung galit ako, hindi kita babantayan sa loob ng 3 taon. Ang totoo, nag-aalala lang ako. Nag-aalala ako na baka hindi mo makita ang halaga mo. Na baka maniwala ka sa mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Hinawakan niya ang mukha ko. Pinupunasan ang mga luha ko. Pero nandito ka na. At sa wakas, nakikita mo na. Nakikita mo na hindi ka nila mahal. Nakikita mo na ginagamit ka lang nila. Opo, mahina akong sabi. Nakikita ko na po. Sandali kaming nagkatitigan. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang beses na naramdaman kong ligtas ako. Na may nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Na may tatanggap sa akin kahit anong mangyari. Tatay, sabi ko, pinupunasan ng mga luha ko. May sasabihin po ako sa inyo. Ano yon, anak? Gusto kong umuwi. Gusto kong bumalik sa Monteverde pero napahinto ako. Iniisip ang mga susunod na salita. Pero ayokong gamitin ninyo ang kapangyarihan ninyo para ipagiganti ako. Nagulat siya. Bakit naman? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo, dahil hindi po yun ang gusto ko. Putol ko. Kung gagamitin ninyo ang kapangyarihan ng Monteverde para sirain sila, hindi nila makikita ang pagkakamali nila. Iisipin lang nila na natalo sila dahil mas mayaman tayo. Na hindi naman talaga ako mahalaga. Pera lang ang pamilya ko ang mahalaga. Tinitigan niya ako ng matagal. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong sila mismo ang makakita. Sabi ko, determinado. Gusto kong malaman nila na habang inaapi nila ako, habang minamaliit nila ako, habang sinasabi nilang wala akong kwenta, may halaga pala ako. Na hindi nila ako kayang tapakan. Na hindi nila ako kayang itapon. Anak, tatay, alam kong gusto ninyo akong protektahan. At alam kong kaya ninyo. Pero kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Na hindi ako yung babaeng nagtitiis lang. Na hindi ako yung babaeng naghihintay lang na mahalin. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Pero nakita ko rin ang pagmamalaki. Mahirap ito, Isabella. Mahina niyang sabi. Ang harapin ang mga taong nanakit sa'yo. Hindi ito madali. At buntis ka pa. Kailangan mong isipin ang mga anak mo. Kaya nga po ako babalik, sabi ko, hinahaplos ang tiyan ko. Para sa kanila. Para hindi nila maranasan ang naranasan ko. Para lumaki silang alam ang halaga nila. Para hindi sila magtiis sa mga taong hindi sila mahal. Napabuntong hininga siya. Sige, kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero may kondisyon ako. Ano po yon? Hindi kita iiwan, sabi niya. Hawak ang kamay ko. Kahit sabihin mong gusto mong gawin ito ng mag-isa, hindi kita iiwan. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Kung magkamali ka, nandito ako para ayusin. Kung masaktan ka, nandito ako para yakapin ka. Hindi na kita hahayaang mag-isa. Napangiti ako sa kabila ng mga luha ko. Salamat, tatay. Salamat sa lahat. Hinaplos niya ang buhok ko. Huwag kang magpasalamat. Anak kita. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Sandali kaming nag-usap. Tungkol sa pamilya, tungkol kay Lolo, tungkol sa mga nangyari sa Monteverde habang wala ako. Nalaman kong si Lolo Consuelo, ang aking lola,
ay hinahanap ako tuwing may okasyon, na si Don Alejandro, ang aking lolo, ay hindi na nagsasalita tungkol sa akin dahil sobrang sakit para sa kanya. Na ang buong pamilya ay nagdalamhati sa pagkawala ko. Alam mo, sabi ni tatay, si lolo mo, hindi na siya nagsasalita tungkol sa'yo. Pero tuwing may nakikita siyang balita tungkol sa mga Villanueva, tumititig lang siya sa TV at hindi kumikibo. Alam kong iniisip ka niya. Alam kong hinahanap ta niya. Napayuko ako. Miss ko po si lolo. Miss ka rin niya, sabi ni tatay. Miss ka naming lahat. Ang bahay sa Monteverde, hindi na ito pareho simula nang umalis ka. Ang mga hardin na inaalagaan mo, sila pa rin ang nag-aalaga hanggang ngayon. Inuutusan ni lolo ang mga hardinero na panatilihing buhay ang mga rosas mo. Tumulo ang luha ko. Yung mga rosas ko? Oo, yung mga rosas na itinani mo noong bata ka pa. Yung mga rosas na sinabi mong sisimbolo sa pag-ibig na totoo. Napangiti siya ng malungkot. Sabi ni lolo, hanggat buhay ang mga rosas na yon, buhay din ang pag-asa niyang makikita ka ulit. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiyak ako. Umiyak ako para sa mga taon na nasayang. Para sa mga sandaling hindi ko nakasama ang pamilya ko. Para sa mga rosas na patuloy na namumulaklak kahit wala ako. Tatay, sabi ko, hinawakan ang kamay niya. Gusto kong umuwi. Gusto kong makita si lolo. Gusto kong makita ang mga rosas ko. Pero hindi pa ngayon. Bakit? May kailangan muna akong ayusin dito, sabi ko. Tumingin sa singsing na nasa bedside table. May kailangan ako harapin. Sinundan niya ang tingin ko. Si Rafael? Oo. At si Carmen, at si Alisa. Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi ako makakaalis nang hindi nila nakikita kung sino talaga ako. Hindi ako makakaalis nang hindi nila alam kung ano ang ginawa nila. Pero anak, bukas darating ang abogado ni Rafael para ipapirma sa akin ang mga papeles ng diborsyo. Sabi ko, kalmado. Sabi ni Carmen, sabi niya may mga papeles akong pipirmahan para bitawan ko ang mga anak ko. Nanlaki ang mata niya. Ano? Hindi nila maaring, kaya nga po kailangan kong manatili dito. Putol ko. Kailangan kong harapin sila. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako yung babaeng pipirma ng kahit ano nang hindi alam ang nilalaman. Hindi ako yung babaeng basta na lang susuko. Tinitigan niya ako ng matagal. At sa mga mata niya, nakita ko ang pagmamalaki. Ang pagmamalaki ng isang ama sa kanyang anak na babae. Sige, sabi niya tumango. Sige, gagawin natin ito sa paraan mo. Pero tandaan mo, Isabela, hindi ka nag-iisa. Anumang mangyari, nandito ako. Nandito ang pamilya mo. Napangiti ako. Salamat, tatay. Hinaplos niya ang kamay ko. Nayon, magpahinga ka na. Bukas ng umaga, kailangan mong maging malakas. Kailangan mong maging handa. Opo, sabi ko at saka nahiga. Tatay? Ano yon, anak? Yung singsing, sabi ko, tumingin sa singsing sa bedside table. Pakikuha po. Kinuha niya ito at inilapag sa palad ko. Tinitigan ko ito. Ang singsing na sinuot ko sa loob ng 3 taon. Ang singsing na sinuot ko habang kinakaya ko ang lahat ng sakit at pang-aapi. Ang singsing na sinuot ko habang naghihintay akong mahalin ng lalaking hindi naman talaga ako minahal. Dahan-dahan kong isinara ang palad ko. Hindi ko ito isinuot. Hindi ko ito tiningnan ng may pagmamahal. Sa halip, inilagay ko ito sa bulsa ng damit ko. Hindi ko ito isusuot, sabi ko, kalmado. Pero hindi ko rin ito itatapon. Hindi pa. Kailangan ko itong makita kapag hinarap ko sila, para maalala ko kung bakit ako lumalaban. Napanghiti si tatay. Ganyan dapat. Ganyan ang anak ko. At saka tumunog ang phone ko. Napatingin ako isug numero na hindi ko kilala. Sandali akong nag-isip kung sasagutin ko ba. Pero may kakaibang pakiramdam sa akin. May nagsasabi sa akin na kailangan kong sagutin ito. Hello? Isabela? Ang boses sa kabilang linya, pamilyar pero hindi ko matukoy kung kanino. Kailangan nating mag-usap. May sasabihin ako sa'yo tungkol kay Rafael.
at sa totoong dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Nanigas ako, ang boses na yon. Ang boses na puno ng pagkukunyari, ang boses ng babaeng dahilan kung bakit hindi umuwi ang asawa ko. Alisa? Oo. At may sasabihin ako sa'yo na hindi mo akalain. Pero kailangan mong marinig ito para sa mga anak mo. Tumingin ako kay tatay na nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Hinawakan ko ng mahigpit ang singsing sa bulsa ko. Sige, sabi ko. Kalmado ang boses. Saan tayo magkikita? Umalis ka na, Isabela. Iwasan natin ang gulo. Kaya kung ibigay sa kanya ang lahat ng hindi mo kaya. Nanigas ako. Ang mga salitang iyon, binigkas ng mahinahon, may halong awa sa boses. Parang kutsilyong dumulas sa dibdib ko. Nakaupo ako sa harap ni Alisa Santos sa maliit na coffee shop malapit sa hospital. At sa unang pagkakataon, nakita ko siya ng malinaw. Hindi yung babaeng nag-aalala sa asawa ko. Hindi yung babaeng nagamay sa aksidente. Ang babaeng nakaupo sa harap ko ngayon. Nakaayos ang buhok, perpekto ang makeup, nakasmile na parang nanalo sa laban. Ay ang babaeng matagal ko nang dapat makilala. Napansin kong nanginginig ang kamay ko. Hinawakan ko ang tasa ng tsa. Hindi para inumin, kundi para may mahawakan ako. Para hindi ako manginig ng sobra. Ang singsing ni Rafael, yung hindi ko isinuot, nasa bulsa ko. Naramdaman ko ang bigat nito, parang paalala sa lahat ng pinagdaanan ko. Anong sinabi mo? Hindi ko napigilan ang pag-iling ko. Alisa, anong ibig mong sabihin na lahat ng hindi ko kaya? Buntis ako sa kambal ng asawa ko. Buntis ka. Ulit niya. Kinuha ang kape niya. Oo, alam ko. Pero hindi yun dahilan para manatili ka sa lalaking hindi ka naman talaga minahal. Parang may humampas sa akin. Hindi ka niya minahal? Saan mo naman nakuha? Kasi ako ang minahal niya. Itinapat niya ang tasa sa mesa. Nakatingin sa akin ng diretsyo. Matagal na, bago ka pa man niya nakilala. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi yan totoo. 3 taon kaming... 3 taon kayong kasal. Putol niya, kalmado. Pero ako at si Rafael, magkasama na kami mula pa noong college. Kami ang magkarelasyon bago ka dumating. Nagkahiwalay kami dahil hindi ako pinayagan ng pamilya ko na pakasalan siya. Akala nila hindi siya sapat para sa akin. Napang-idi siya ng mapait. Pero hindi yon nangangahulugang tumigil kaming magmahalan. Umiling ako. Hindi ako naniniwala. Si Rafael, sinabi niya sa akin na wala na siyang ibang minahal? Na ikaw lang? Numiti siya, parang may alam siyang hindi ko alam. Isabela, kailangan mong intindihin. Si Rafael ay lalaking may pangarap. Gusto niyang umangat sa buhay. Gusto niyang patunayan sa pamilya ko na kaya niya. At nang makita ka niya, isang babaeng tahimik, simple, walang masyadong hinihingi. Nakita niya ang pagkakataon. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Si Rafael, sabi niya, dahan-dahan parang binibigkas ang bawat salita para siguradong marinig ko, ay hindi ka minahal. Ginamit ka lang niya. Kailangan niya ng asawang hindi magtatanong. Asawang kontento na sa maliit na bagay. Asawang hindi magiging problema sa pangarap niya. Tumingin siya sa tiyan ko. At nang makita niyang buntis ka, sa kambal pa, alam niyang kailangan niya magdesisyon. Kaya naman nung nagkita kami ulit, nagkabalikan kami. At napagdesisyonan naming, tumigil ka! Napalakas ang boses ko. Ilang tao ang lumingon sa amin. Hindi ko sila pinansin. Huwag mo sabihin sa akin na plano nila ang lahat? Numiti siya. Oo, plano. Simula pa lang. Nung nakilala ka ni Rafael sa charity event na yon, alam na niya na gagamitin ka niya. Akala niya, isa kang simpleng babaeng walang pinagmulan. Akala niya hindi ka magiging problema. Akala niya, kapag nakakuha siya ng sapat na pera at posisyon, makakabalik siya sa akin. Parang may sumabog sa loob ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Ang mga salita niya, bawat isa, parang martilyong humahampas sa dibdib ko. 3 taon, bulong ko parang sa sarili ko. 3 taon kong inalagaan ang bahay niya. Tinanggap ko ang lahat ng pang-aapi ng nanay niya. Ininda ko ang lahat. Ang mga gabing hindi siya umuwi, ang mga araw na hindi niya sinasagot ang mga tawag ko,
Ang mga sandaling kailangan kong magpanggap na okay ako kahit na sobrang sakit na. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Lahat ng yon, para saan? Para sa pangarap niya. Sagot ni Alyssa, walang pag-aalinlangan. Para sa atin. Para sa amin ni Rafael. Tumawa ako. Hindi ko alam kung bakit ako tumawa, pero tumawa ako. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na parang sasabog na ang dibdib ko. Alam mo, Alyssa, sabi ko, pinupunasan ng luha na hindi ko napigilang tumulo. Akala mo siguro na matatalo mo ako. Akala mo siguro na kapag sinabi mo sa akin ang lahat ng ito, masisira ako. Na magpapapicture ako sa sarili ko bilang kawawa, buntis, iniwan, walang magawa. Sandali siyang natigilan. Isabela, pero hindi mo alam kung sino ang kaharap mo. Itinuwid ko ang upo ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Yung mga mata na puno ng pagkukunyari. Yung mga mata na akala nila ay nakatago sa akin ang lahat. 3 taon kong tiniis ang pamilyang yon. 3 taon kong kinaya ang lahat. Ang mga masasakit na salita ng nanay niya. Ang mga gabing mag-isa ako. Ang mga panahong kailangan kong maging malakas kahit na sobrang hina ko na. Tumigil ako. Hinawakan ang tiyan ko. Pero hindi ibig sabihin noon na mahina ako. Hindi ibig sabihin noon na hindi ko kayang lumaban. Sabihin mo kay Rafael na maghintay siya. Tumayo ako, inayos ang damit ko. May sorpresa akong dala para sa inyong dalawa. Nanlaki ang mata niya. Isabela, sandali, hindi ako yung babaeng pipirma ng kahit ano nang hindi alam ang nilalaman. Sabi ko kalmado. Hindi ako yung babaeng basta na lang susuko. At hindi ako yung babaeng maniniwala sa lahat ng sasabihin mo. Lalo na kung galing sa babaeng nakikiyapid sa asawa ng iba. Namula siya. Paano mo? Alam ko, sabi ko nakangiti. Alam ko lahat. At alam ko rin na hindi mo alam kung sino talaga ako. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Pero malalaman niya lahat. At kapag nangyari yon, sigurado akong hindi mo kakayanin. Tumalikod ako at naglakad palayo. Naramdaman ko ang tingin niya. Ang pagkabigla, ang pagkalito, ang takot na hindi niya kayang itago. Pero hindi ako lumingon. Hindi ko kaya. Kasi kung lumingon ako, baka makita niya ang totoo, na nanginginig ako, na sokrang sakit, na gusto kong sumigaw at umiyak at gumuho. Pero hindi. Hindi ako gagawa niyon. Hindi sa harap niya. Paglabas ko ng coffee shop, huminga ako ng malalim. Malamig ang hangin. Parang may kumurot sa dibdib ko. Ang sakit na hindi ko kayang pigilan. 3 taon. 3 taon kong minahal ang lalaking, hindi naman talaga ako minahal. 3 taon kong inalagaan ng bahay na hindi ko naman talaga tahanan. 3 taon kong tinanggap ang lahat. Ang pang-aapi, ang pagpapabaya, ang kalungkutan. Dahil akala ko may pag-ibig sa dulo ng lahat ng yon. Pero wala. Wala pala. Pagbalik ko sa hospital room, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang sarili ko. Maputla, pagod, buntis sa kambal. Pero nakita ko rin ang mga mata ko. Yung mga mata na hindi sumusuko. Yung mga mata na handang lumaban. Kinuha ko ang phone ko, sandali ako nag-isip. Pero hindi na ako nagdalawang isip. Tinawagan ko si tatay. Anak? Agad siyang sumagot, parang naghihintay. Okay ka lang ba? Kanina ka pa... Tatay, handa na akong bumalik. Naputol mga salita ko. Pero gusto kong gawin ito sa paraan ko. Sandaling katahimikan. Ano ang plano mo? Napangiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang lakas. Ang lakas na hindi ko alam na nasa akin pa pala. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ako. At kapag nalaman nila, hinding-hindi na nila maibabalik ang lahat. Anak, handa ka ba? Sigurado ka ba? Opo, tatay. Sigurado ako. Hinawakan ko ang tiyan ko. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Para sa lahat ng taon na nasayang. Tumigil ako. Pero kailangan ko ng tulong mo. Ano mang kailangan mo, anak, sabihin mo lang. Kailangan ko malaman kung sino ang mga abogado na pinagkakatiwalaan ni Lolo. Yung mga hindi, basta-basta, natatakot sa mga Villanueva. Napangiti ako ng malamig. At kailangan ko malaman kung paano ko gagawing legal ang lahat
bago pa sila makapagdesisyon para sa akin. May plano ka na agad? Opo, 3 taon akong tahimik, tatay. 3 taon akong nagtiis, pero ngayon, naramdaman ko ang pag-init ng dibdib ko. Ngayon, oras na para lumaban. Napabuntong hininga siya. Sige, ako na ang bahala sa mga abogado. Pero Isabela, mag-ingat ka. Ang mga Villanueva, alam ko tatay. Alam ko kung sino sila. Tumigil ako, naalala ang lahat. Ang mga masasakit na salita ni Carmen, ang mga kasinungalingan ni Rafael, ang pagkukunyari ni Alyssa. Pero hindi nila alam kung sino ako, at yon ang magiging sandata ko. Bago pa ako makapagsalita, nag-vibrate ang phone ko. May text message. Tiningnan ko ito at nanigas ako. Rafael, kailangan nating mag-usap. Bukas, sa bahay. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Napahigpit ang hawak ko sa phone. Alam ko na. Alam ko darating ito. Ang lalaki hindi naman talaga ako minahal. Handa na akong bitawan. Akala niya magpapakumbaba ako. Akala niya iiyak ako at susuyuin ko siya, pero hindi. Tatay, sabi ko, kalmado ang boses. Bukas, may makikipagkita sa akin, si Rafael. Sasabihin niya sa akin ang tungkol sa diborsyo. Anak, okay lang po ako, tatay. Ngumiti ako, kahit hindi niya nakikita. Okay lang ako. Kasi bukas, sisimulan ko na ang laban ko. Tumingin ako sa singsing sa bulsa ko. Hindi ko ito isinuot, hindi ko ito itatapon. Kailangan ko itong makita, para maalala ko kung bakit ako lumalaban. Bukas, bulong ko parang sa sarili ko. Bukas, makikita nila kung sino talaga ako, at hinding-hindi na nila maibabalik ang lahat. Alam mo, Isabela, ang totoo, wala kang kwenta. Kailanman. At hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito, napatigil ako. Yung boses na yon, yung tonong matamis pero may lason, kilalang-kilala ko. Hindi ako lumingon agad. Pinakiramdaman ko muna ang katawan ko. Ang bigat ng tiyan ko, ang lamig ng hangin sa loob ng bahay na yon, ang bango ng lavender na pabango ni Carmen na umaalingaw-ngaw sa buong sala. 3 taon. 3 taon kong tinawag na tahanan ang lugar na ito. 3 taon kong kinaya ang lahat. Ang mga masasakit na salita, ang mga pagpapabaya, ang mga gabing mag-isa akong umiiyak sa kwarto habang si Rafael ay nasa kung saan. 3 taon kong inalagaan ang bahay na hindi ko naman talaga naging bahay. Dahan-dahan akong lumingon. Nakaupo si Carmen sa sofa. Nakakross ang mga binti, hawak ang isang tasa ng tsaa. Mukha siyang reyna ng isang kaharian na akala niya ay kanya. Pero hindi niya alam, may mas malaking kaharian akong pagmamay-arian. Magandang hapon din po, Doña Carmen, sabi ko, kalmado ang boses. Akala ko po ba, nasa hospital kayo, kasama si Alyssa? Suminghap siya. Hindi mo na kailangang malaman kung nasaan ako. Ang tanong, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nasa hospital? Buntis ka nga, hindi ba? Dapat napapahinga ka. Kailangan kong kausapin si Rafael. Rafael? Tumawa siya. Parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro. Anak, abala ang asawa mo. Wala siyang oras sa, Ma! Yung boses na yon. Yung boses na minsan kong minahal. Yung boses na nanligaw sa akin. Nangako sa akin. Nagsinungaling sa akin. Nasa may hagdanan si Rafael. Nakababa ang isang kamay sa rehas. Nakatingin sa akin na parang may nakikitang multo. Rafael? Sabi ko, mahinahon. Kailangan nating mag-usap. Tumingin siya sa nanay niya, tapos sa akin. May kung anong kumislap sa mata niya. Pagkabigla? Pagkakonsensya? O baka takot? Sige, sa opisina ko tayo mag-usap. Sumunod ako sa kanya papasok sa opisina. Yung maliit na kwarto sa gilid ng bahay na ginawa niyang trabaho kahit na halos wala naman siyang ginagawa doon. Ang mga libro sa shelf, ang desk na may mga papeles, ang litrato naming 2 sa kasal. Nakalagay pa rin sa frame, pero parang ang layo na ng ngiti sa mukha ko doon. Umupo siya sa upuan niya, pero hindi ako umupo. Tumayo lang ako sa harap niya, hawak ang bag ko, hinihintay kung ano ang sasabihin niya. Isabela, kailangan nating mag-usap. Hindi na ito maganda para sa ating dalawa. Tiningnan ko siya. Yung lalaking akala kong makakasama ko habang buhay. Yung lalaking pinili kong pakasalan kahit natutol ang tatay ko. Yung lalaking sinuportahan ko sa lahat.
Pinagkakasya ang maliit na sweldo ko para may pambili siya ng magandang relo. Inaako ang lahat ng gawaing bahay para makapag-focus siya sa trabaho niya. Tinitiis ang lahat ng masasakit na salita ng nanay niya para lang walang gulo. Sige, mag-usap tayo, sabi ko, numingiti ng malamig. Ano ang gusto mong sabihin? Napalunok siya. Isabela, hindi na kita kayang ipagpatuloy. Hindi na ito patas sa'yo. Patas? Natawa ako. Walang saya, puro pait. Rafael, kailan pa naging patas ang lahat sa atin? Kailan pa naging patas ang 3 taon na inalagaan ko ang bahay na ito habang kayo ng nanay mo ay nasa labas? Kailan pa naging patas na 2 araw akong nasa hospital? 2 araw, Rafael, at hindi ka malangal pakita. Alam mo? Umiling ako. Hindi, Rafael. Wala kang alam. Kasi kung alam mo, hindi mo ako haharapin ngayon. At sasabing hindi na ito maganda para sa atin, na parang ikaw ang nagdusa, na parang ikaw ang biktima. Napahigpit ang pagkakasara niya ng kamao. Sige, kung ganun, diretsahan ako. Hindi kita mahal, Isabela. Pasensya na. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Gusto ko makipaghiwalay. Gusto kong mag-file ng divorce. Sandaling katahimikan. Yung katahimikan na parang may bumagsak sa dibdib ko. Pero hindi ako nagpatalo. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagsusuma mo. Tiningnan ko lang siya. Diretso sa mata. Alam ko, Rafael. Alam ko ang lahat. Nanigas siya. Ano? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Alyssa. Na kayo pala noon pa. Na nagkahiwalay kayo dahil sa pamilya niya, dahil hindi ka naman talaga karapat-dapat para sa kanya. Na pinakasalan mo ako dahil akala mo napahinto ako. Naramdaman ko ang pag-init ng mata ko, pero pinigilan ko. Akala mo may magagamit ka. Akala mo may mas madali ka mapapakinabangan. Akala mo hindi mo kailangang magpakahirap dahil may tangang babaeng handang gawin ang lahat para sa'yo. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga, alam ko na ang totoo. At hindi ako alis ng ganito kadali. Bumukas ang pinto. Pumasok si Carmen, nakatayo sa may pintuan na parang nagbabantay. Huwag kang magpakadrama, Isabela. Pipirmahan mo ang mga papeles at aalis ka. Wala kang karapatan sa kahit ano. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Dahil ba sa wala akong pera? Dahil ba sa mahirap ako? Napang-isi siya. Oo. Dahil wala kang kwenta. Wala kang maibibigay sa pamilyang ito. 3 taon ka naming tiniis. 3 taon naming kinaya ang pagiging wala kang silbi. Kaya ngayon, huwag kang magpaka-heroin. Pipirma ka at aalis ka. Wala kang dadalhin. Hindi ang bahay, hindi ang sasakyan, hindi ang mga anak ko. Ngumiti ako ng malamig. Yung mga anak na nasa tiyan ko? Yung mga anak na hindi ninyo man lang binisita sa hospital? Yung mga anak na hindi ninyo kailanman naging parte ng plano ninyo? Natahimik siya. Yung katahimikan na puno ng pagkakasala, pero hindi dahil may konsensya siya, kundi dahil natakot siya. Ang mga anak na yan, simula niya. Ang mga anak na yan ay akin, putol ko. At hindi ko kayo hahayaang kunin sila. Hindi ko kayo hahayaang sirain sila tulad ng ginawa ninyo sa akin. Ano ka ba? Sige, makikita natin. Kinuha ko ang phone ko. Sandali akong tumingin kay Rafael, yung lalaking akala ko'y kilala ko. Pero hindi ko naman talaga nakilala. Yung lalaking pinili kong iwan lahat para sa kanya. Ang pamilya ko, ang pangalan ko, ang pagkatao ko, lahat para sa kanya. At anong nakuha ko? 3 taon ng sakit, 3 taon ng pagpapabaya, 3 taon ng pagiging invisible. Diniinan ko ang numero na kabisado ko pa rin. Yung numero na hindi ko tinawagan sa loob ng 3 taon dahil sa pride, dahil sa teka, dahil sa akala kong kaya ko ng mag-isa. Tatay, nasa bahay ako ng mga Villanueva. Pwede mo na bang ipadala ang sasakyan? Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tapos, yung boses na miss ko. Yung boses ng ama kong hindi ko man lang nakausap sa loob ng 3 taon. Anak, darating na ako. Sandali lang. Napang-iti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa, na may kakampi ako, na may pamilya akong handang lumaban para sa akin. May sasabihin ako sa inyo,
sabi ko, harap kay Rafael at Carmen. Pero hindi dito. Bukas, sa opisina ng abogado. Dadalhan ko kayo ng sorpresa. Ano? Simula ni Carmen. Bukas, ulit ko. May oras pa kayong mag-isip. May oras pa kayong magdasal. Kung naniniwala pa kayo sa Diyos. Kasi bukas, tumingin ako kay Rafael, diretso sa mata niya. Bukas, magsisimula na ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan ninyong itago. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Pero bago ako lumabas, huminto ako. Lumingon ako kay Rafael, yung lalaking akala kong makakasama ko habang buhay. Yung lalaking sinungaling. Yung lalaking traidor. Rafael, tandaan mo ito. Ang araw na ito, ang araw na sinimulan mong pagsisihan ng lahat. Hindi siya sumagot. Hindi siya makapagsalita. Nakatayo lang siya, namumutla. Parang may nakita siyang multo. Lumabas ako ng bahay, yung bahay na hindi ko naman talaga naging tahanan. Yung bahay na pinagtiisan ko ng 3 taon. Yung bahay na iiwan ko ng walang pagsisisi. At doon, sa labas, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Yung mamahaling sasakyan na may tatak ng Monteverde. Nakatayo ang super sa tabi ng pinto. Nakayuko ng bahagya. Miss Monteverde, handa na po ang lahat. Tumango ako. Salamat, Mario. Umupo ako sa likod. Habang umaandar ang sasakyan, napatingin ako sa salamin. Nakita ko ang bahay ng mga Villanueva na lumiliit. Nakita ko si Carmen at Rafael na nakatayo sa may bintana. Nakatingin sa papalayo kong sasakyan. Ang mga mukha'y puno ng pagkalito at takot. Hinawakan ko ang singsing sa bulsa ko. Yung singsing na hindi ko isinuot. Yung singsing na paalala sa lahat ng sakit at paghihirap. Monteverde? Narinig kong bulong ni Rafael. Kahit na malayo na ako. Hindi pwedeng. Ang Monteverde. Napangiti ako. Oo, Rafael. Ang Monteverde. Ang pamilyang akala mo'y hindi ko kailanman magiging kakampi. Ang pamilyang iniwan ko para sa'yo. Pero ngayon, babalikan ko. At kapag nalaman ninyo kung sino talaga ako, kapag nalaman ninyo kung gaano kayo nagkamali, hinding-hindi na ninyo maibabalik ang lahat. Anak! Narinig kong bulong ni Carmen. Ang boses ay nanginginig. Ang Monteverde ba ang tinutukoy niya? Ang pinakamayamang pamilya sa bansa? Hindi ko na narinig ang sagot ni Rafael. Pero hindi ko na kailangan. Alam kong nagsisimula na silang matakot. At tama lang yon. Kasi bukas, magsisimula na ang totoong laban. At ako ang mananalo. Sa inyong dalawa, nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako si Isabella Monteverde. Nag-iisang anak na babae ni Don Alejandro Monteverde, tagapagmana ng Monteverde Corporation. Nanlamig ang buong katawan ko habang binibigkas ko ang mga salitang ayon. Mga salitang itinago ko sa loob ng 3 taon. Mga salitang magwawakas sa lahat ng kasinungalingang pinagtiisan ko. Nakita ko ang mukha ni Carmen na unti-unting namumutla. Yung mga mata niyang laging nanghuhusga. Nayon, puno ng takot. Sumuporta siya sa upuan. Parang may biglang humila sa lahat ng dugo sa katawan niya. Si Rafael, nakatayo lang siyang parang estatwa. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Yung bibig niyang laging puno ng matatamis na salita. Nayon, tila nakalimutan na kung paano magsalita. Nasa opisina kami ng abogado. Yung opisina na pinili ng pamilya ko. Yung opisina na puno ng mga taong handang ipagtanggol ako. Sa likod ko nakaupo si tatay, si Don Alejandro Monteverde. Ang ama kong hindi ko nakausap sa loob ng 3 taon. Pero ngayon, nandito siya, para sa akin. Oo, ang Monteverde na yon, nakangiting sabi ko, habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ang pamilyang hindi ninyo akalaing konektado sa akin. Narinig kong bumulong si Carmen. Hindi maaari. Ganun ba? Lumingon ako sa kanya. Bakit? Hindi ba akma sa inyo na mayaman ako? Hindi ba akma na ako palang isa sa pinakamayamang babae sa bansang ito? Pero, yung damit mo? Yung pamumuhay mo? Nahihingal na sabi ni Carmen. Ayun ba? Tumango ako. Yung mga damit na mura? Yung pagkain na simpleng ulam? Yung pamumuhay na akala ninyo'y mahirap? Lahat yon pinili ko. Pinili ko magpakahirap para sa lalaking minahal ko.
Pinili kong itago kung sino talaga ako, para lang mahalin ako ng totoo. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pangalan. Tumayo si Rafael, nanginginig ang mga kamay. Isabela, hindi ko alam. Pasensya na. Pasensya? Natawa ako. Pero walang saya sa tawa ko. Ngayon ka lang natutong humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Lumapit ako sa kanya, hakbang-hakbang, habang binibilang ko sa isip ko ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. 3 taon, Rafael. 3 taon kong piniis ang lahat. Yung mga sasabihin ng nanay mo na para akong basura. Yung mga tingin ng mga katulong na parang wala akong kwenta. Yung mga gabing mag-isa akong umiiyak sa kwarto, habang ikaw, nasa labas, kasama si Alisa. Yung mga araw na nasa ospital ako, dala-dala ang kambal natin at ni isang beses hindi ka man lang nagpakita. Yung mga araw na kailangan kong magpanggap na okay ako, kahit na sobrang sakit na ng lahat. Tumigil ako sa harap niya. Nakita ko ang mga mata niyang puno ng luha, pero hindi na ako naaawa. Hindi na ako yung Isabela na naniniwala sa bawat salita niya. Alam mo ba kung gaano kasakit na malaman na habang nasa ospital ako, nag-aalala kung mabubuhay ba ang mga anak natin? Ikaw, nandun ka sa tabi ni Alisa, na hinahaplos mo ang kamay niya, na inaalagaan mo siya, yung babae na akala mo hindi ko alam? Paano mo? Alam ko ang lahat, Rafael. Alam ko ang tungkol sa inyo. Alam ko ang tungkol sa plano ninyo. Alam ko na hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang akala mo magagawa ko para sa'yo. Umiling siya. Hindi totoo yan, Isabela. Mahal kita. Mahal mo ako? Natawa ako. Mapait, malamig. Mahal mo ako, pero iniwan mo ako mag-isa sa ospital? Mahal mo ako, pero hinayaan mong saktan ako ng nanay mo araw-araw? Mahal mo ako, pero ipinagpalit mo ako sa ibang babae? Hindi ko, tumigil ka na. Itinaas ko ang kamay ko. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Hindi mo na kailangan. Kasi tapos na ako maniwala sa'yo. Tumalikod ako at bumalik sa lugar ko. Umupo ako sa tabi ni tatay, na hindi nagsasalita pero nakikinig sa lahat. Nakita ko sa mga mata niya ang sakit. Sakit na naramdaman niya para sa akin. Yung sakit ng isang ama na napanood ang anak na sinasaktan ng ibang tao. Kung alam lang namin, biglang sabi ni Carmen, ang boses ay nanginginig. Kung alam lang namin na ikaw pala. Kung alam ninyo, hinarap ko siya. Ibig sabihin kung mayaman ako, iba ang trato ninyo sa akin? Ganon ba kababaw ang pagkatao ninyo? Natahimik siya. Yung katahimikan na puno ng kahihiyan. Kasi yun ang totoo, di ba? Patuloy ko. Kung sinabi ko sa inyo nung una pa lang na ako si Isabela Monteverde, na anak ako ng pinakamayamang pamilya sa bansa, ibang-iba ang trato ninyo sa akin. Hindi ninyo ako tatawaging basura. Hindi ninyo ako pagsasalitaan ng masama. Hindi ninyo ako iiwan sa ospital mag-isa. Pero hindi ako nagsinungaling. Pinili kong maging totoo. Pinili kong ipakita sa inyo kung sino talaga ako. Hindi yung pangalan ko, hindi yung pera ko, kundi yung pagkatao ko. At anong nakita ko? Na hindi ninyo kayang mahalin ang isang tao nang walang kapalit. Na hindi ninyo kayang respetuhin ang isang tao na hindi nanggaling sa mayamang pamilya. Lumapit si Rafael, lumuhod sa harap ko. Isabela, pakiusap, tumayo ka. Malamig kong sabi. Huwag mo akong kahihiyan pa. Pero, tumayo ka, Rafael. Tumayo si tatay, ang boses ay parang kulog. Huwag mong hawakan ang anak ko. Tumingala si Rafael kay tatay, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang takot. Hindi yung takot na nararamdaman mo kapag may nagalit sa'yo, kundi yung takot na nararamdaman mo kapag alam mong nasa harap po na ang katapusan mo. Don Alejandro, Ginoong Monteverde para sa'yo, putol ni tatay. At hindi ka karapat-dapat na tumawag sa akin ng kahit ano pa. Umurong si Rafael. Tumayo siya, nanginginig. Ngayon, makinig kayong mabuti, sabi ni tatay habang nakatayo sa harap nila. Simula ngayon, ang Monteverde Corporation ay hindi na makikipagtransaksyon sa Villanueva Enterprises. Sisirain namin kayo sa legal at pinansyal na paraan. Hindi ninyo magagawa yan,
Sigaw ni Rafael. Wala kayong karapatan! Karapatan? Natawa si tatay. Malamig, parang yelo. Anak, ako si Don Alejandro Monteverde. Ang taong may-ari ng kalahati ng bansang ito. Ang taong kayang bilhin at ibenta ang buong Villanueva Enterprises ng 5 beses, nang hindi man lang napapansin. At sinasabi mo sa akin na wala akong karapatan? Pero, 3 taon ninyong sinakta ng anak ko, patuloy ni tatay. Ang boses ay puno ng galit. 3 taon ninyo siyang hinayaan na magdusa. 3 taon ninyong ginamit siya, hindi para sa kanya, kundi para sa inyong mga sarili. At ngayon, sasabihin mo sa akin na wala akong karapatan? Na hindi ko kayang protektahan ang anak ko? Natahimik si Rafael. Wala na siyang masabi. Kaya namin, nakangiting sabi ko habang nakatayo. At gagawin namin. Lumingon ako sa mga abogado namin, yung mga lalaki at babaeng nakaupo sa gilid, nakahanda ang mga dokumento. Simulan niya na ang proseso. Lahat ng kailangan, lahat ng papeles, handa na kami. Anong gagawin ninyo? Takot na tanong ni Carmen. Kukunin ko ang mga anak ko, malamig kong sabi. May sapat akong ebidensya, mga ebidensya ng pagpapabaya ninyo. Yung mga araw na wala kayo sa ospital. Yung mga araw na hindi ninyo ako din adamayan. Yung mga araw na pinili ninyo si Alisa kaysa sa akin, kaysa sa mga anak ko. Pero, at hindi lang yan, patuloy ko. May ebidensya rin ako tungkol sa inyo mga ginawa. Yung mga negosyo ninyo, yung mga transaksyon ninyo, yung mga ginawa ninyo sa likod ng mga tao. Alam ko ang lahat, at gagamitin ko ang lahat. Namutla si Carmen. Hindi mo magagawa. Subukan ninyo akong pigilan, nakangiting sabi ko. Subukan ninyo. Tumayo ako at hinarap si Rafael. Sa unang pagkakataon nakita ko siya ng malinaw. Nakita ko kung sino talaga siya. Hindi yung lalaking minahal ko, hindi yung lalaking akala kong kilala ko, kundi yung lalaking sinungaling, yung lalaking traidor, yung lalaking hindi naman talaga nagmahal. Minahal lang ang akala niya makukuha niya. Rafael, minsan kong minahal ka, mahinang sabi ko. Pero ang taong minahal ko ay hindi kailanman umiral. Ikaw ay isang kasinungalingan. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Narinig ko ang boses si Rafael sa likod ko. Yung boses na minsan nagsabing mahal niya ako. Yung boses na nanghako ng habang buhay. Isabela, pakiusap. Wala na Rafael. Hindi ako lumingon. Wala na ang lahat. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Pero bago ako makaalis, tumunog ang phone ko. Sandali akong tumigil, kinuha ang phone ko sa bulsa. Hello? Mrs. Villanueva? Yung boses sa kabilang linya, pamilyar. Yung nurse mula sa ospital. May problema po sa mga sanggol, kailangan niyo pong pumunta agad. Nanlamig ang buong katawan ko. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko, mabilis parang sasabog. Anong ibig sabihin ninyo? Nanginginig kong tanong. Anong problema? Kailangan niyo pong pumunta dito ngayon, Mrs. Villanueva. Hindi ko po maipaliwanag sa phone, pero darating ako. Naputol ko ang tawag at tumakbo na. Iniwan ang lahat. Iniwan si Rafael, iniwan si Carmen, iniwan ang opisina ng abogado, iniwan ang lahat. Anak! Narinig kong tawag ni tatay sa likod ko. Anak, teka! Ang mga anak ko, tatay! Sigaw ko habang tumatakbo. May problema sa mga anak ko! Sumakay ako sa sasakyan, yung itim na sasakyan ng Monteverde, at sinabi ko sa driver na pumunta sa ospital. Habang umaandar ang sasakyan, hawak-hawak ko ang phone ko, nananalangin. Please, huwag naman. Yung sakit na naramdaman ko kanina. Yung sakit ng pagtataksil, yung sakit ng pag-iwan, lahat yun nawala. Pinalitan ng takot. Takot para sa mga anak ko. Takot na baka, hindi ko kayang tapusin ang pangunusap na yon. Miss Monteverde, bilisan ko ba? Tanong ng driver. Oo, Mario, bilisan mo, pakiusap. Tumingin ako sa labas ng bintana. Yung mga gusali na dumadaan, yung mga tao na naglalakad, yung mundo na patuloy na umiikot. Pero para sa akin, tumigil ang lahat. Tumigil ang lahat sa sandaling yon. Yung sandaling nalaman ko may problema sa mga anak ko. Hinawakan ko ang tiyan ko, yung tiyan na nagdadala ng 2 buhay.
Yung dalawang buhay na handa kong ipaglaban. Yung dalawang buhay na magiging dahilan ng lahat ng gagawin ko. Kaya niyo yan, bulong ko sa sarili ko. Kaya niyo yan, Isabela, para sa mga anak mo. Pero sa likod ng tapang na yon, nanginginig ako. Sa likod ng lakas na yon, takot na takot ako. Kasi alam ko may mga laban na hindi mo mapipili. May mga laban na darating sa'yo nang hindi mo inaasahan. At ito yung laban na hindi ko inaasahan. Nakita ko ang puting ilaw ng ospital bago ko pa man marinig ang tunog ng makina ng ambulansya. Ang bawat hakbang ko papasok sa emergency room ay parang tingga. Mabigat, mabagal, pero kailangan kong kumilos. Yung pinto na yon, yung pinto na naghihiwalay sa akin sa mga anak ko, ay parang pader na 1000 taon ang kapal. Miss Monteverde! Yung boses ng nurse, si Ate Liza, yung lagi kong kasama tuwing check-up. Hinawakan niya ako sa braso, inakay ako papasok. Kailangan niyo pong humiga. Dala. Anong nangyari? Nauumid ang labi ko. Anong problema sa mga anak ko? Hiniga nila ako sa stretcher, mabilis na ikinabit ang mga monitor sa tiyan ko. Yung tunog ng heartbeat ng 2 sanggol, dati yun ang pinakamagandang musika para sa akin. Pero ngayon, parang nagbabago ang ritmo. Parang may mala. Parang may mala talaga. May mga senyales ng fetal distress, sabi ng doktor, si Dr. Reyes, yung OB ko. Kailangan nating subaybayan kayo ng mabuti, Miss Monteverde. Posibleng kailangan nating i-deliver kayo ng maaga. Anong ibig sabihin yan? Kung hindi bumuti ang kalagayan ng mga sanggol, maaring kailangan nating operahan kayo ngayon. Nanlamig ang buong katawan ko. Naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Mabilis, parang sasabog. Yung tiyan ko, yung tiyan na nagdadala ng 2 buhay, biglang parang napakabigat. Napakabigat na halos hindi ko na kayang buhatin. Huwag naman, bulong ko. Hinahaplos ang tiyan ko. Huwag ninyong iwan si Mami, pakiusap. Anak! Narinig ko ang boses ni tatay. Tumatakbo siya papasok, humihingal. Anak, anong nangyayari? Tatay, naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Tatay, may problema sa mga anak ko. Umupo siya sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko. Yung kamay niya, malaki, mainit, matatag. Yung kamay na humawak sa akin nung bata pa ako, nung natatakot ako sa kulog, nung kailangan ko ng proteksyon. Yung kamay na hindi ko na naramdaman sa loob ng 3 taon. Kakayanin natin to, anak, may nang sabi niya. Nandito ako. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Tatay, natatakot ako. Alam ko, anak, pero tandaan mo, ang dugong Monteverde ay dumadaloy sa mga batang yan. Malakas sila, katulad mo. Napanghiti ako ng bahagya. Yung unang ngiti na naramdaman kong totoo sa loob ng mahabang panahon. Salamat, tatay. Huwag kang mapasalamat. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. May lungkot sa mata niya. Dapat pala ako nandito nun pa. Dapat hindi kita hinaya ang mag-isa. Tatay! Pasensya na, anak. Pasensya na sa lahat ng pinagdaanan mo. Pasensya na sa mga taon na hindi kita nakasama. Pasensya na sa lahat ng sakit na hindi ko napigilan. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa pisingi ko. Tatay, hindi kasalanan mo. Pero sana... Tatay! Naputol ko siya. Nandito ka na ngayon. Yon ang mahalaga. Nandito ka na ngayon at yon ang kailangan ko. Numiti siya. Yung ngiti na may halong sakit at pag-asa. Yung ngiti na nagsasabing handa na siyang bumawi. Yung ngiti na nagsasabing hindi na niya ako iiwan. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Yung mga monitor, tunog ng tibok ng puso ng mga anak ko. Ang tanging kasama ko. Si tatay ay nasa labas, nakikipag-usap sa doktor. Yung mga salita nila, hindi ko marinig. Pero alam kong pinag-uusapan nila ang buhay ng mga anak ko. Sa mga sandaling yon, habang nakikinig sa tibok ng puso ng 2 sanggol, naalala ko si Rafael. Naalala ko yung mga pangako niya. Yung mga pangakong hindi naman pala totoo. Yung mga sandaling akala ko'y pagmamahal, pero kasinungalingan pala lahat. Mahal na mahal kita, Isabela. Sabi niya nun, sa gabi bago kami ikasal.
Hindi kita iiwan, pangako. Kahit anong mangyari? Kahit anong mangyari. Pero hindi pala. Iniwan niya ako nang kailangan ko siya. Iniwan niya ako para sa ibang babae. Iniwan niya ako at ang mga anak ko para sa isang taong hindi naman niya dapat pinili. Pero habang nakikinig ako sa tibok ng puso ng mga anak ko, may narealize ako. Hindi mahalaga si Rafael. Hindi mahalaga si Carmen. Hindi mahalaga si Alyssa. Himahalaga lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Ang mahalaga, yung 2 tibok ng puso na yon. Yung 2 buhay na lumalaki sa loob ko. Yung 2 bata na magiging dahilan ng lahat ng gagawin ko. Mahal ko kayo. Bulong ko, hinahaplos ang tiyan ko. Hindi ko kayo ipapapalit sa kahit ano. Hindi ko kayo iiwan. Pangako. Miss Monteverde? Bumukas ang pinto. Si Dr. Reyes may dalang folder. Kailangan natin pag-usapan ang kalagayan ninyo. Umupo siya sa tabi ko. Binuksan ang folder. Ang mga sanggol, may mga senyales ng distress. Pwede pang bumuti pero kailangan nating bantayan ng mabuti. Kung hindi bumuti sa loob ng ilang oras, kailangan na nating i-deliver. Kailan? Sa loob ng 24 oras. Kung hindi bumuti ang kalagayan nila, operahan na tayo. Tumanggo ako. Kaya ako. Miss Monteverde, kailangan niyo maging handa. Ang mga sanggol, premature sila. Kailangan nilang manatili sa NICU ng ilang linggo. Posibleng buwan. Kaya ko. Ulit ko. Kaya ko ang lahat para sa kanila. Nungumite si Dr. Reyes. Yung ngiti ng isang doktor na nakakita na ng maraming ina. Yung ngiti ng isang taong nakakaalam ng sakit na dinadala ko. Magaling kayong ina, Miss Monteverde. Alam ko yan. Salamat, Doc. Magpahinga muna kayo. Babalikan ko kayo sa lalang madaling panahon. Tumayo siya at lumabas. Naiwan ako mag-isa, kasama ang tibok ng puso ng mga anak ko, kasama ang takot na baka may mangyaring masama sa kanila, kasama ang pag-asa na kakayanin namin. Nakapikit ako, hindi makatulog, pero hindi rin kayang manatiling gising. Yung mga alaala, dumarating sila kahit ayaw ko. Yung mga alaala ng mga sandaling, akala ko'y masaya. Yung mga alaala ng mga pangakong binitiwan. Mahal kita, Isabela, sabi ni Rafael noon sa unang date namin. Alam kong mabilis, pero alam kong ikaw na. Paano mo nalaman? Kasi kapag kasama kita, parang kumpleto ako. Parang hindi kulang. Parang sa wakas, nahanap ko na yung hinahanap ko. Napangiti ako noon. Napangiti ako at naniwala. Naniwala ako sa mga salitang yon. Naniwala ako sa lalaking yon. Naniwala ako sa kasinungalingang yon. Pero ngayon, nakahiga sa kama ng ospital, nakikinig sa tibok ng puso ng mga anak ko, alam ko na. Hindi totoo si Rafael. Hindi totoo yung pagmamahal niya. Hindi totoo yung mga pangako niya. Ang totoo, yung mga anak ko. Yung 2 buhay na kailangan kong protektahan. Yung 2 buhay na hindi ko ipagpapalit sa kahit ano. Miss Monteverde? Bumukas ang pinto, yung nurse, si Ate Liza. May bisita po kayo. Bisita? Si Mr. Villanueva po. Nanlamig ako. Rafael? Opo, gusto po ba ninyong papasukin ninyo? Nagulat si Ate Liza. Siguro dahil sa bilis ng sagot ko. Sige po. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Yung lalaking minsang minahal ko. Yung lalaking nangako ng habang buhay. Yung lalaking nagsabing hindi ako iiwan. Yung lalaking iniwan ako at ang mga anak ko para sa ibang babae. Isabela, sabi niya, humihingal, parang tumakbo siya. Narinig ko ang nangyari. Nandito ako para sa mga anak natin. Tiningnan ko siya. Yung mga matang minsang minahal ko. Yung mga matang nagsisinungaling sa akin sa loob ng 3 taon. Yung mga matang hindi ko na makikita ng may pagmamahal. Para sa mga anak natin? Malamig kong sabi.
na yan lang kita nakita, na nagmamalasakit. Ano ibig mong sabihin? 2 kang araw na wala sa ospital. 2 araw na hindi mo ako dinadamayan. 2 araw na kasama mo si Alyssa, habang ako nag-iisa nasa ospital. Dinadala ang mga anak mo. Mahalaga si Alyssa. Mas mahalaga siya kaysa sa mga anak mo, naputol ko siya. Mas mahalaga siya kaysa sa akin? Mas mahalaga siya kaysa sa 2 buhay na dinadala ko? Hindi ganon, Rafael, wag mo nang ituloy. Tumalikod ako sa kanya. Umalis ka. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kailangan. Isabela, umalis ka na. Naramdaman ko ang pag-init na mga mata ko, pero hindi ako iiyak. Hindi sa harap niya. Hindi na kita kailangan. Hindi na kami kailangan. Kaya mo bang intindihin yon? Natahimik siya. Yung katahimikan mabigat, parang pader na naghihiwalay sa amin. Yung katahimikan na nagsasabing wala na talaga. Yung katahimikan na nagsasabing tapos na. Pasensya na, Isabela, mahinang sabi niya. Sa lahat ng bagay. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon nakita ko siya ng malinaw. Yung lalaking minahal ko. Yung lalaking sinaktan ako. Yung lalaking hindi ko na makikita ng may pagmamahal. Wala na, Rafael. Wala na ang lahat. Tumalikod siya at lumabas. Yung pinto na nagsara sa likod niya, parang pinto ng nakaraan na hindi na muling bubuksan. Naiwan ako mag-isa. Kasama ang tibok ng puso ng mga anak ko. Kasama ang sakit ng pag-iwan. Kasama ang pag-asa na kakayanin namin. Mahal ko kayo, bulong ko. Hinahaplos ang tiyan ko. Hindi ko kayo ipapalit sa kahit ano. Ilang oras ang lumipas. Hindi ko alam kung gaano katagal. Yung mga monitor patuloy na tumutunog. Yung tibok ng puso ng mga anak ko, pabago-bago, minsan malakas, minsan mahina. Yung takot, hindi nawawala, pero natutunan kong mabuhay kasama siya. Miss Monteverde! Bumukas ang pinto. Si Dr. Reyes nakangiti. Magandang balita? Ano po? Bumuti na ang kalagayan ng mga sanggol. Yung distress, nawala. Hindi na natin kailangang ioperahan ngayon. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa saya. Dahil sa pag-asa. Dahil sa pagmamahal. Salamat, Doc. Bulong ko. Salamat sa lahat. Wala yon, Miss Monteverde. Pero kailangan pa rin ninyo magpahinga. Bantayan natin sila sa susunod na mga linggo, pero sa ngayon, ligtas na sila. Tumango ako. Hinahaplos ang tiyan ko. Narinig niyo ba yon? Bulong ko sa mga anak ko. Ligtas na kayo. Kaya niyo pala, katulad ng mommy. Numiti si Dr. Reyes at lumabas. Naiwan akong mag-isa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Sa pagkakataong ito, may pag-asa ako. Sa pagkakataong ito, alam kong kakayanin namin. Anan! Bumukas ang pinto. Si tatay, may dalang kape, nakangiti. Narinig ko ang balita. Magaling! Tatay, napangiti ako. Salamat sa pagiging nandito. Umupo siya sa tabi ko, hinawakan ang kamay ko. Hindi na kita iiwan, anak, kailanman. Naramdaman ko ang pag-infinite ng mga mata ko. Tatay, seryoso ako, anak. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Ako na ang bahala sa mga apo ko. Hindi ko na kayo hahayaang mag-isa, hindi na muli. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Mahal kita, tatay. Mahal din kita, anak. Higit pa sa alam mo. Napangiti ako. Yung ngiti na totoo. Yung ngiti na nagsasabing, handa na ako magsimula muli. Yung ngiti na nagsasabing, hindi na ako matatakot. Tumingin ako sa labas ng bintana, yung araw sumisikat na. Yung mga sinag ng liwanag, dumarating, nagbibigay ng pag-asa. Yung mga ulap, unti-unting nawawala. Magsisimula tayong muli, bulong ko, hinahaplos ang tiyan ko. Para sa mga anak ko. Tumunog ang phone ko. Sandali akong tumigil. Kinuha ko ang phone ko sa tabi ng kama. Yung screen,
may notification. Isa text message mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at binasa. Alam ko ang totoo tungkol kay Rafael at Alyssa. May ebidensya ako. Gusto mo bang makita? Nanlamig ang buong katawan ko. Yung mga salita, parang kidlat, tumagos sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Yung mga salita, parang susi, nagbubukas ng pinto na akala ko'y sarado na. Tumingin ako kay tatay. Nakatingin siya sa akin, nag-aalala. Anak, ano nangyari? Tatay? Nanginginig kong sabi. May taong nakakaalam ng totoo tungkol kay Rafael at Alyssa. Anong ibig mong sabihin? May ebidensya siya. Gusto niyang ipakita sa akin. Kinuha ni tatay ang phone ko, binasa ang mensahe. Yung mukha niya, nagbago. Yung mata niya, naging matalim. Sagutin mo, mahinang sabi niya. Sagutin mo at alamin kung sino siya. Tumingin ako sa kanya pagkatapos ay sa phone ko. Yung mensahe, parang apoy, nagnininga sa screen. Yung mensahe, parang pangako, nagsasabing may pag-asa pa. Kung totoo ito, bulong ko. Kung may ebidensya siya, gagamitin natin, sabi ni tatay. Gagamitin natin para sirain sila. Tumango ako, tinikinan ko yung numero. Hindi pamilyar. Hindi ko alam kung sino ang nasa kabilang linya. Pero alam ko, may isang bagay na kailangan kong gawin. Tinatype ko ang sagot. Yung mga daliri ko, nanginginig. Yung mga salita, parang bigat, dinadala ko. Sino ka? Ilang segundo ang lumipas. Yung screen, nag-flash. May bagong mensahe. Kilala mo ako, at alam ko ang lahat. Kailan tayo magkikita? Alam kong hindi mo ako dapat pagkatiwalaan. Pero kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Tumingin ako sa kanya, si Miguel Santos, ang kapatid ni Alyssa. Ang lalaking nagpadala ng mga mensahen yon, nakaupo siya sa harapan ko sa tahimik na coffee shop. Yung kamay niyang may hawak na tasa ng kape, nanginginig. Yung mga mata niya, puno ng pagkabalisa, parang may dinadala siyang bigat na hindi na niya kayang buhatin mag-isa. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi ba siya ang kapatid mo? Bumuntong hininga siya, ibinaba ang tasa. Yung tunog ng pagsalpok nito sa platito, parang pumutok sa katahimikan ng paligid. Oo, kapatid ko siya, at mahal ko siya pero napahinto siya. Tiningnan ako. Hindi ko kayang mabuhay na may alam akong katotohanan, habang ikaw, nagdurusa dahil sa katahimikan ko. Nanatili akong tahimik, yung kamay ko, nakapulupot sa tiyan ko, parang pinoprotektahan ng mga anak ko. Yung puso ko, mabilis ang tibok, parang may alam na may darating na bagay na magbabago sa lahat. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Miguel? Mahinang tanong ko. Ano ang totoo? Alam kong hindi mo ako dapat pagkatiwalaan. Pero kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Tumingin ako sa kanya, si Miguel Santos, ang kapatid ni Alyssa. Ang lalaking nagpadala ng mga mensaheng yon, nakaupo siya sa harapan ko sa tahimik na coffee shop. Yung kamay niyang may hawak na tasa ng kape, nanginginig. Yung mga mata niya, puno ng pagkabalisa, parang may dinadala siyang bigat na hindi na niya kayang buhatin mag-isa. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi ba siya ang kapatid mo? Bumuntong hininga siya, ibinaba ang tasa. Yung tunog ng pagsalpok nito sa platito, parang pumutok sa katahimikan ng paligid. Oo, kapatid ko siya. At nahal ko siya, pero napahinto siya. Tiningnan ako. Hindi ko kayang mabuhay na may alam akong katotohanan, habang ikaw nagdurusa dahil sa katahimikan ko. Nanatili akong tahimik. Yung kamay ko nakapulupot sa tiyan ko, parang pinoprotektahan ng mga anak ko. Yung puso ko, mabilis ang tibok. Parang may alam na may darating na bagay na magbabago sa lahat. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Miguel? Mahinang tanong ko. Ano ang totoo? Huminga siya ng malalim, parang nag-iipon ng lakas. Tapos inilabas niya sa bag niya ang isang maliit na USB drive at inilagay sa harapan ko. Lahat ng ebidensya nandito, sabi niya pabulong. Mga recording ng tawag nila ni Alyssa, mga mensahe, mga plano nila mula pa noong una. Napapitlag ako. Yung salitang plano,
Parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Anong plano? Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon nakita ko ang totoong bigat sa mga mata niya. Ikaw na ang magdesisyon kung pakinggan mo ito. Pero dapat mong malaman, Isabela, hinding-hindi ka nila minahal. Hindi si Rafael, hindi si Alisa. Pera mo lang ang habol nila, yung mana mo, yung pangalan ng pamilya mo. Yung kamay ko, nagsimula ng manginig. Yung mga salita niya, parang lupa na bumukas sa ilalim ng mga paa ko. Gusto ka pa nilang mawala ng anak? Dugdong niya, at yung boses niya, puno ng pagsisisi. Yung stress na ipinaranas nila sa'yo, alam nila na delikado sa'yo ang pagbubuntis. Ginusto nila yon. Yung hininga ko, biglang naputol. Yung tiyan ko, parang may kumurot, at agad kong inilapat ang kamay doon, pinoprotektahan ang mga sanggol na lumalaki sa loob ko. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko, at yung boses ko, basag. Bakit na yon? Kasi, napayo ko siya, kasi nakita ko kung paano kanila sinira, at hindi ko kayang maging bahagi inyon. Hindi ko kayang mabuhay na may ganitong kasalanan sa konsensya ko. Tiningnan ko ang USB drive na nasa harapan ko, yung maliit na bagay na yon. Hawak nito ang katotohanan na kayang sirain ng lahat. Yung kasal ko, yung pamilya ng asawa ko, yung buhay na pinaghirapan kong itayo, kahit na alam ko naman na sira na pala ito mula pa sa simula. May isa pa akong kailangan mong malaman, sabi ni Miguel, at yung boses niya biglang naging seryoso. Kagabi may nangyaring aksidente. Napatingin ako sa kanya, yung puso ko biglang huminto. Si Rafael, sabi niya, nasa ospital siya, maluba ang kalagayan. Yung mundo parang huminto sa pag-ikot, yung lahat ng ingay sa coffee shop nawala. Si Rafael, yung lalaking minahal ko, yung lalaking sumira sa akin nasa ospital, maluba. Ano ang nangyari? Naihingal kong tanong. Lasing siya, nawalang kontrol sa sasakyan, bumangga sa poste. Napahinto siya, tiningnan ako. Tinawagan ako ni Alisa, nasa ospital siya ngayon, hinihintay ka niya. Yung kamay ko kumapit sa gilid ng mesa, yung hininga ko mabilis mababaw, si Rafael. Yung lalaking pinangako kong mamahalin habang buhay. Yung lalaking nangako ring mamahalin ako, pero niloko lang pala ako, nasa ospital siya. Maaring mamatay. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit, ng pagdurusa, ng pagtataksil, yung puso ko, yung tangang puso kong ito, nakaramdam pa rin ng kirot. Kailangan kong pumunta, sabi ko, at bigla akong tumayo. Yung USB drive, kinuha ko, isinilid sa bulsa ng coat ko. Sigurado ka ba? Tanong ni Miguel, nakatayo rin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Tiningnan ko siya. Yung mga mata niya, puno ng pag-aalala. Pero yung desisyon ko, malinaw na. Kailangan kong malaman kung bakit, sabi ko, pabulong. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Hindi para sa kanya, para sa akin, para sa mga anak ko, para maisara ko ang kabanatang ito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kapayapaan. Yung biyahe papunta sa ospital, parang isang siglo. Yung bawat segundong lumilipas, parang may humihila sa dibdib ko. Yung mga kamay ko, nakapulupot sa tiyan ko. Ramdam ko ang mga sipa ng mga anak ko, parang sinasabi sa akin na kaya ko ito. Pagdating ko sa ospital, yung amoy ng antiseptiko, pamilyar, malamig. Yung mga ilaw, maliwanag, malupit. Yung mga paa ko, dinala ako sa ICU kung saan nakaupo si Alisa sa labas. Yung mga mata niyang pula, yung buhok niyang gusot. Nang makita niya ako, tumayo siya. Yung mga labi niya, nanginig. Isabela? Ano ang nangyari? Tanong ko, at yung boses ko, matigas, walang emosyon. Nagmaneho siya ng lasing, sabi niya, at yung boses niya, basag. Hindi ko alam, hindi ko inaasahan na... Nasaan siya? Tiningnan niya ako, yung mga mata niyang puno ng luha. Nasa loob, hinihintay ka niya. Napahinto siya, yung boses niya, naging pabulong. Isabela, alam kong hindi ako karapat-dapat humingi ng tawad, pero kung maaari mo lang siyang makausap. Hindi ako sumagot, dumaan lang ako sa kanya, yung mga hakbang ko, matatag, determinado. Yung puso ko, mabilis ang tibok, pero yung isip ko, malinaw.
Yung pinto ng ICU bumukas. Yung mga makina tumutunog, nagmo-monitor. Yung amoy, mabigat, parang kamatayan. At dun, sa kama, nakahiga si Rafael. Yung muka niya, maputla. Yung katawan niya, puno ng benda. Yung mga tubo, nakakabit sa kanya, parang mga tanikala. Yung lalaking dati kong minahal, na yon, isa na lamang anino ng dati niyang sarili. Lumapit ako, yung mga paa ko, tila may sariling kagustuhan. Yung kamay ko, umabot, hinawakan ng kamay niya. Yung balat niya, malamig. Rafael! Bulong ko. Yung mga mata niya, dahan-dahang bumukas. Yung mga pupil niya, nag-focus sa akin. At nang makita niya ako, yung mga mata niyang iyon, napuno ng luha. Isabela, yung boses niya, mahina, garalgal. Ikaw, nandito ka? Oo, sabi ko. At yung boses ko, kalmado. Nandito ako. Yung kamay niya, nanginginig, hinawakan ako. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Yung mga salitang yon, parang alon na humampas sa akin. Yung lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng luha, parang bumuhos sa akin sa isang iglap. Pero hindi ako umiyak. Yung mga mata ko, tuyo. Yung puso ko, tahimik. Alam mo ba kung gaano kita nasaktan? Tanong ko, pabulong. Alam mo ba kung gaano kasakit ang malaman na ang taong minahal mo ay hindi ka pala talaga minahal? Yung luha niya, tumulos sa pisngi niya. Alam ko na hindi sapat ang sorry. Pero kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Anong totoo? Yung boses niya, nang hina. Akala ko, kaya kong mabuhay ng walang pag-ibig. Akala ko, sapat na ang pera, sapat na ang kapangyarihan. Pero nang mawala ka, napahinto siya. Yung hininga niya, nahihirapan. Na-realize ko na wala na akong lahat. Na ikaw lang palang totoo. Yung mga salita niya, parang laso na unti-unting pumapasok sa sistema ko. Yung mga mata ko, tiningnan siya. Hinahanap ang katotohanan sa mga mata niya. Rafael, sabi ko, at yung boses ko, matatag. Minsan kung minahal ka, minahal kita ng buong buo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Yung puso ko, yung tiwala ko, yung buhay ko. Pero hindi mo yan pinahalagan. Hindi mo ako pinahalagan. Yung kamay niya, humigpit ang pagkakahawak sa akin. Isabela, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero kailangan kong malaman mo na hindi ako naging masaya kahit kailan. Kahit kasama si Alisa. Kasi hindi siya ikaw. Yung mga salitang yon, parang malamig na tubig na ibinuhos sa apoy ng galit ko. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam lang ako ng lungkot. Lungkot para sa lalaking ito na may lahat na pero wala pa ring natutunan. Hindi kita mapapatawad, sabi ko, at yung boses ko, tahimik pero malinaw. Hindi ko kaya, hindi pa ngayon, pero hindi rin kita kayang patayin. Inilabas ko sa bulsa ko ang USB drive na ibinigay sa akin ni Miguel. Yung maliit na bagay na yon, hawak nito ang lahat ng ebidensya ng mga kasinungalingan nila ni Alisa. Yung mga plano nila, yung mga pagtataksil nila. Nasa akin ang lahat ng ebidensya, sabi ko, at inilapag ko ito sa mesa niya. Maaari kitang sirain. Maaari kong ipakulong kayo ni Alisa. Maaari kong kunin ang lahat. Yung kumpanya mo, yung pangalan mo, yung lahat ng pinaghirapan mong itayo. Yung mga mata niya, napuno ng takot. Isabela, pero hindi ko gagawin. Dugtong ko, at yung boses ko, naging malambot. Dahil ayokong lumaki ang mga anak ko na may amang bilanggo. At dahil hindi ako katulad mo. Yung luha niya, tumulo ng tuloy-tuloy. Bakit mo ito ginagawa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, yumuko ako, yung mukha ko, malapit sa kanya. Ito ang huling regalo ko sa'yo, Rafael. Yung pagkakataong magbago. Yung pagkakataong maging mabuting ama. Kahit na hindi mo ako naging mabuting asawa. Sana gamitin mo ito ng tama. Tumayo ako, yung kamay ko, dahan-dahang inalis sa kanya. Yung mga mata ko, huling tiningnan siya. Yung lalaking minahal ko. Yung lalaking sumira sa akin. Yung lalaking may pangako pa ring magbago. Paalam, Rafael, bulong ko. Yung mga hakbang ko, matatag habang lumalabas ako ng ICU. Yung pinto,
sumara sa likod ko. Yung hangin, biglang gumaan. Nasa labas si Alyssa, nakatayo pa rin. Yung mga mata niyang basa. Nang makita niya ako, yung mga labi niya nang inid. Isabela, yung boses niya, puno ng pagsisisi. Pasensya na. Alam kong hindi sapat ang sorry pero... Tiningnan ko siya. Yung babaeng nagplano ng pagkasira ko. Yung babaeng gustong kunin ang lahat sa akin. Yung babaeng, tulad ni Rafael, ay nawala rin sa huli. Alyssa, sabi ko, at yung boses ko, kalmado. Hindi kita mapipigilan na maging masaya. Kung gusto mong manatili sa tabi niya, gawin mo. Pero tandaan mo, ang karma na iyong itinanim, siya ring aanihin mo. Hindi ko kailangan gumante. Ang buhay mismo ang gagante para sa akin. Yung mukha niya, naputla. Yung mga mata niya, napuno ng luha. Pero hindi na ako nagtagal. Dumaan lang ako sa kanya, yung mga hakbang ko, tuloy-tuloy. Yung pinto ng ospital, bumukas. Yung hangin, sariwa, malamig. Yung araw, sumisikat, maliwanag. Yung langit, asul walang ulap. Huminga ako ng malalim. Yung hangin, pumasok sa baga ko. Nilinis ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait. Yung mga balikat ko, gumaan. Yung puso ko, tahimik, payapa. Tapos na, bulong ko. Yung mga luha, sa wakas, tumulo. Pero hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng paglaya. Malaya na ako. Isabela, yung boses, pamilyar. Lumingon ako. Nakatayo si Don Alejandro, yung tatay ko, sa tabi ng itim na sasakyan. Yung mga mata niyang puno ng pagmamahal, yung mga braso niyang bukas. Tatay, yung boses ko, basag. Yung mga paa ko, tumakbo papunta sa kanya. Yung mga braso niya, niyakap ako ng mahigpit parang ayaw ng pakawalan. Anak ko, bulong niya. Yung kamay niya, hinahaplos ang buhok ko. Handa ka na bang umuwi? Tumingin ako sa kanya. Yung mga mata niya, puno ng pagmamahal na hindi ko nakita sa loob ng 3 taon. Yung mga braso niya, yung kanlungan na akala ko ay nawala na sa akin. Oo, tatay, sabi ko, at yung ngiti ko, taos puso. Uuwi na ako. Yung kamay niya, hinawakan ako. Inakay ako papunta sa sasakyan. Yung pinto, bumukas. Yung upuan, malambot, komportable. Yung sasakyan, umandar, dinala ako palayo sa ospital, palayo sa nakaraan, palayo sa sakit. Yung mga mata ko, nakapikit. Yung mga kamay ko, nakapulupot sa tiyan ko. Ramdam ko ang mga sipa ng mga anak ko. Yung mga sanggol na ito, yung tanging mabuting bagay na nakuha ko sa kasal na yon. Yung mga sanggol na ito, yung dahilan kung bakit ko piniling maging mabait, kahit may karapatan ako maghigante. Mahal ko kayo, bulong ko sa kanila. Kahit anong mangyari, mamahalin ko kayo, pang-ako yan. Yung sasakyan, huminto sa harap ng mansyon ng mga Monteverde. Yung malaking bahay, parang sumalubong sa akin. Yung mga bintana nitong tila mga mata na nakatingin sa akin, tinatanggap ako pabalik. Yung pinto, bumukas. Yung mga paa ko, tumuntong sa lupa ng aking pamilya. Yung hangin, ibang-iba, parang may halong pag-aari, pagbabalik. Welcome home, anak, sabi ni Don Alejandro, yung kamay niya sa balikat ko. Thank you, tatay, bulong ko, yung mga mata ko, napuno ng luha. Yung cellphone ko, biglang nag-vibrate sa bulsa ko. Kinuha ko ito, tiningwan ng screen. Yung numero, hindi pamilyar. Pero sinagot ko pa rin. Hello? Mrs. Monteverde? Yung boses sa kabilang linya, babae, profesional. Ito po ang ospital. Congratulations po, malusog ang 2 sanggol. Handa na po silang lumabas anumang oras. Yung mundo, parang huminto. Yung mga luha, tumulo ng tuloy-tuloy. Yung mga kamay ko, nanginginig. Hinawakan ng tiyan ko. Ano po? Yung boses ko, basag. Sigurado po ba kayo? Opo, Mrs. Monteverde. Handa na po sila. Kailangan niyo lang pong pumunta dito kapag handa na kayo. Yung cellphone,
Nalaglag sa kamay ko. Yung mga tuhod ko, nanghina. Pero yung mga braso ni Don Alejandro, sinalo ako, inakay ako. Anak, ano nangyari? Tanong niya, yung boses niya puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa kanya, yung mga mata ko puno ng luha, pero yung ngiti ko malapad, taos puso. Tatay, bulong ko, yung mga kamay ko, hawak ang tiyan ko. Malapit na po, yung mga apo nyo, malapit na pong lumabas. Yung mukha niya, biglang lumiwanag. Yung mga mata niya na puno ng luha. Yung mga braso niya, niyakap ako ng mahigpit. Congratulations, anak, bulong niya. Yung boses niya, basag. Congratulations! Yung mga luha ko, tumulo ng tuloy-tuloy. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng saya. Luha ito ng pag-asa. Luha ito ng bagong simula. Tapos na ang lumang kabanata. Nagsisimula na ang bago. At handa na akong harapin ito. Hindi bilang si Isabela na nagtago. Hindi bilang si Mrs. Villanueva na nagdusa. Kundi bilang si Isabela Monteverde. Yung babaeng nakabalik. Yung babaeng malaya. Yung babaeng handang magmahal muli. Uuwi na ako. 1 taon na ang lumipas. Ang mansyon ng mga Monteverde, hindi na ito ang tahimik at malamig na bahay na iniwan ko noon. Ngayon, puno ito ng tawanan, ng mga yapak na maliliit, ng buhay. Nakaupo ako sa harden, yung damuhan, berde at malambot sa ilalim ng araw ng hapon. Sa harapan ko, yung 2 maliit na nilalang, sila Mateo at si Maria, naglalaro sa kanilang playpen. Yung mga mata nilang singkit kapag tumatawa, yung mga pisinging namumula sa init, kamukhang-kamukha nila si Lolo. "Tingnan mo, tatay," sabi ko, yung ngiti ko, hindi mawala sa labi. "Kamukha nila si Lolo!" Umupo si Don Alejandro sa tabi ko, yung mga mata niya nakatutok sa mga apo. Yung mga mata na yon na dati seryoso at mabigat, ngayon malambot, puno ng pagmamahal. Si Mateo, yung mata niya akin, sabi niya. Yung boses niya, may halong pagmamalaki. Pero si Maria, yung ngiti niya, sayo. Yung ngiting yan ang dahilan kung bakit hindi ako makatangi sa'yo noon. Napatawa ako. "Tatay, ginamit mo na naman ang grama card mo." "Totoo naman," sabi niya, yung kamay niya. Hinawakan ng kamay ko. "Pero masaya ako, Isabela. Masaya akong nakauwi ka." Yung mga mata ko, napuno ng luha. Pero hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng pasasalamat. "Thank you, tatay," bulong ko. "Thank you sa pagtanggap sa akin." Yung kamay niya, pinisil ang kamay ko. Yung mga mata niya, nagsalita ng walang tunog. "Wala kang kailangan ipagpasalamat. Ikaw ang anak ko." Yung katahimikan, sinira ng tawanan ni Mateo. Yung maliit na bata, hinahabol ang paro-paro, yung mga paa niyang nakatapak sa damuhan. Si Maria, nakaupo, pinapanood ang kapatid. Yung mga mata niyang tila nauunawaan ng lahat. Yung cellphone ko, nag-vibrate. Kinuha ko ito, tiningnan ng screen. Isang email mula sa abogado ko. "Mrs. Monteverde, natapos na po ang lahat ng dokumento. Si Mr. Villanueva po ay pumirma na ng waiver sa lahat ng karapatan. Wala na po siyang kahit anong habol sa mga bata." Yung mga mata ko, tumigil sa mga salitang yon. Si Rafael, pumirma na. Kusa niyang binitawan ang mga anak namin. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi rin ako nakaramdam ng lungkot. Yung puso ko, tahimik, payapa. Yung pakiramdam, parang isang kabanata na tuluyang nagsara. "Anak?" tanong ni Don Alejandro. Yung boses niya, puno ng pag-aalala. "Anong balita?" Tiningnan ko siya. Yung ngiti ko, kalmado. "Si Rafael po. Pumirma na siya ng waiver. Wala na siyang habol sa mga bata." Yung mukha niya, hindi nagbago. Yung mga mata niya, tiningnan ako ng matagal. "At ano ang nararamdaman mo?" Yung tanong, tumagos. Yung mga mata ko, tumingin sa mga anak ko, yung mga batang naglalaro, yung mga batang hindi ko ipagpapalit sa kahit ano. "Wala, tatay," sabi ko, at totoo yon. Wala akong nararamdaman. Hindi galit, hindi lungkot, wala,
Parang natapos na lahat. Parang hindi na siya bahagi ng buhay ko. Yung kamay niya sa balikat ko. Yung mga mata niya puno ng pag-unawa. Yan ang tanda ng pagpapatawad, anak, bulong niya. Hindi ang nakakalimot, kung hindi, yung hindi na nakakaapekto sa'yo, yung hindi na masakit. Yung mga luha, tumulo. Pero hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng paglaya. Iba na po ang buhay ko ngayon, tatay, sabi ko, yung boses ko, matatag. Masaya na ako. Kumpleto na ako. Hindi ko na kailangan ng kahit sino pa. Yung mga mata niya, tumingin sa mga apo. Yung ngiti niya, malambot. Alam kong masaya ka, anak, sabi niya. At alam kong magiging masaya ka palalo. Yung mga salita niya, may ibig sabihin. Pero hindi ko ito pinansin. Yung mga anak ko, tumawag sa akin. Mami! Mami! Sigaw ni Mateo. Yung mga kamay niya may hawak na bulaklak, ligaw na bulaklak. Pero sa mga mata niya, ito ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. Para sa'yo! Yung puso ko, natunaw. Yung mga kamay ko, tanggapin ang bulaklak. Yung mga mata ko, puno ng luha. Thank you, anak. Bulong ko, yung halik sa noo niya. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mami, sabi niya. Yung mga braso niya, niyakap ako ng mahigpit. Si Maria, lumapit yung mga mata niyang tahimik pero puno ng karunungan. Yung kamay niya, hinawakan ang pisingi ko. Mami, huwag umiyak, sabi niya. Yung boses niya malambing. Andito kami. Yung mga luha, tumulo ng tuloy-tuloy, pero yung ngiti ko, hindi mawala. Oo, anak, bulong ko, yung mga braso ko, niyakap silang dalawa. Andito kayo, at hindi na kayo mawawala sa akin. Yung gabi, tahimik. Yung mga anak ko, natutulog na. Yung mga mukha nilang payapa sa ilalim ng ilaw ng parol. Yung mga kumot, maayos. Yung mga unan, malambot. Yung mga halik ko, sa noo nila, isang panalangin para sa kanilang mga pangarap. Umupo ako sa teras. Yung tanawin, yung buong mansyon, yung mga ilaw ng syudad sa dikalayuan. Yung cellphone ko, nasa kamay ko. Yung screen, bukas. Yung email mula sa abogado. May natanggap po akong sulat mula kay Mr. Villanueva. Nais po niyang ipadala ito sa inyo? Yung sulat, nasa kamay ko na. Yung papel, syemple, hindi marangya. Yung sulat kamay, pamilyar. Yung mga letrang minsan kong minahal. Isabela, alam kong hindi mo kailangan ng paliwanag ko. Alam kong hindi mo kailangan ng kahit ano mula sa akin. Pero kailangan kong isulat ito. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Nagkamali ako. Hindi lang isang beses, paulit-ulit. Yung araw na pinili ko ang lahat maliban sa'yo. Yung araw na tinalikuan kita. Yung araw na pinabayaan kita. Hindi ko maalis sa isip ko. Hindi kita hinihiling na patawarin ako. Hindi ko karapat ang hilingin yon. Pero gusto ko malaman mo, hindi na ako yung tao na minsan mong nakilala. Yung sakit na dulot ko sa'yo, yung sakit na naramdaman ko nang mawala ka, binago ako. Nakatira na ako sa probinsya. Nagbukas ako ng maliit na coffee shop. Tahimik ang buhay ko. Hindi mayaman, pero payapa. At sa kapayapaang yon, natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na minsan kong binaliwala. Yung mga anak natin. Hindi ko sila karapatang tawaging akin. Pero sana, kapag lumaki sila, malaman nila na may isang tao na minsang nagmahal sa kanilang ina. Pero hindi alam kung paano pahalagahan ang pagmamahal na yon. Sana maging masaya ka, Isabela. Sana mahanap mo ang taong karapat-dapat sa'yo. Sana mahanap mo ang taong hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan, hindi ka sasaktan. Pasyensya na. Pasyensya na sa lahat. Yung sulat, nalaglag sa kamay ko. Yung mga mata ko, tumingin sa langit. Yung mga bituin, maliwanag. Yung buwan, puno. Yung puso ko, hindi masakit. Yung puso ko, hindi galit. Yung puso ko, tahimik. Payapa. Pasyensya na rin, Rafael. Bulong ko, yung boses ko, sa hangin. Pasyensya na rin. Yung cellphone, nag-vibrate.
Yung screen, isang mensahe mula kay Lola Consuelo. Well, may sasabihin ako sa'yo. Bukas, may dadalo sa atin. Isang matandang kaibigan ng pamilya, isang doktor. Sana mabait ka sa kanya. Yung mensahe, kakaiba. Pero hindi ko ito pinansin. Yung mga mata ko, nakapikit. Yung mga kamay ko, nakapulupot sa tiyan ko. Yung mga alaala, dumadaloy. Yung mga alaala ng sakit, nawala na. Yung mga alaala ng pag-ibig, napalitan ng bago. Yung mga alaala ng pag-asa, buhay, totoo, narito. Yung umaga, maliwanag. Yung araw, sumisikat yung mga sinag nito, tumagos sa mga bintana. Yung silid, puno ng liwanag. Yung mga anak ko, gising na. Yung mga tawanan nila, puno ng bahay. Yung mga yapak nila, mabilis, masaya. Mami! Mami! Sigaw ni Mateo. Yung mga kamay niya, hawak ang kamay ko. May bisita tayo! Bisita? Tanong ko. Yung kilay ko, nakataas. Sino naman? Si Tito Marcos! Sabi ni Maria. Yung mga mata niyang kumikislap. Yung doktor na nag-alaga sa akin nung milagnat ako? Yung pangalan? Pamilyar. Si Dr. Marcus Lim, yung pediatrician na tumingin kay Maria noon nagkasakit siya 2 linggo na ang nakakaraan. Mabait siya, propesyonal, at may niting tila nagpapagaan ng loob. Ah, si Dr. Lim, sabi ko, yung ngiti ko. Hindi ko namalayan. Bakit naman siya nandito? Kasi inimbitahan siya ni Lola, sabi ni Mateo, yung mga mata niyang puno ng excitement. Sabi ni Lola magpapakilala siya sa'yo ng isang tao. Yung puso ko, biglang tumibok. Yung mga kamay ko, nanginginig, pero hindi ko alam kung bakit. Yung pinto, bumukas. Yung mga paa ko, tumayo. Yung mga mata ko, tumingin sa pintuan. At doon, nakatayo si Dr. Marcus Lim. Yung ngiti niya, mainit, taos-puso. Yung mga mata niya, mabait, tapat. Yung mga kamay niya, may dalang mga bulaklak. Yung mga bulaklak na ligaw, yung mga bulaklak na parang kinuha sa harden, hindi binili. Good morning, Mrs. Monteverde, sabi niya, yung boses niyang malambing. Pasensya na sa biglaang pagdalaw, si Lola Consuelo po ang nag-imbita sa akin. Yung mga mata ko, tumingin kay Lola na nakaupo sa sofa, yung ngiting niyang may lihim na kahulugan. Lola, sabi ko, yung boses ko, may halong pagtataka. Ano ito? Anak, sabi ni Lola, yung boses niyang mahinahon. Minsan, ang buhay ay nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para yakapin ang hinaharap. Yung mga mata ko, tumingin kay Dr. Lim. Yung mga mata niya, tumingin sa akin. Yung mga anak ko, naglalaro sa paligid niya. Yung mga tawanan nila, puno ng bahay. Dr. Lim, sabi ko, yung boses ko, kalmado. Bakit kayo nandito? Yung ngiting niya, hindi naglaho. Yung mga mata niya, tapat. Kasi, Mrs. Monteverde, sabi niya, yung boses niyang seryoso pero malambing. May isang taong gusto kong makilala ng lubos. Yung babaeng hindi ko alam ang pangalan, pero yung ngiti niya, hindi ko makalimutan. Yung puso ko, tumibok ng malakas. Yung mga kamay ko, nanginginig. Yung mga mata ko, napuno ng luha. Dr. Lim, Marcus, pagtatama niya, yung ngiti niyang mainit. Tawagin mo akong Marcus. Yung mga anak ko, tumakbo papunta sa akin, yung mga braso nila, niyakap ako. Mami, gusto namin si Tito Marcos, sabi ni Maria, yung mga mata niyang tila nauunawaan ang lahat. Oo, Mami, sang-ayon ni Mateo. Sabihin mga oo. Yung mga luha, tumulo. Pero hindi ito luha ng sakit. Luha ito ng pag-asa. Luha ito ng panibagong simula. Tumingin ako kay Marcos. Yung mga mata niya, hindi umaalis sa akin. Yung ngiti niya, hindi nagbabago. Marcos, sabi ko, yung boses ko, basag pero matatag. Hindi madali ang buhay ko. May pinagdaanan akong maraming sakit. May mga sugat ako hindi pa ganap na naghihilom. Yung mga hakbang niya, lumapit sa akin.
Yung mga kamay niya, hinawakan ng kamay ko. Yung mga daliri niya, nag-interlace sa akin. Alam ko, Isabela, bulong niya. At hindi ako natatakot. Handa ako maghintay. Handa akong intindihin. Handa akong mahalin ka. Hindi sa kabila ng iyong nakaraan, kundi dahil sa iyong nakaraan. Dahil ginawa ka nito ang kung sino ka ngayon. Yung babaeng malakas, yung babaeng nakaligtas, yung babaeng karapat-dapat sa pagmamahal. Yung mga luha, tumulo ng tuloy-tuloy. Yung mga kamay ko, niyakap siya. Yung mga braso ko, pumulupot sa kanya. Thank you, bulong ko, yung boses ko, sa tenga niya. Thank you sa pagtingin sa akin, hindi bilang biktima, kundi bilang nakaligtas. Yung mga braso niya, niyakap ako ng mahigpit. Yung mga anak ko, tumakbo. Niyakap kaming lahat. Yung pamilya, hindi perpekto. Yung pamilya, may mga sugat, may mga alaala, may mga sakit. Pero yung pamilya, nandito, buo, nagmamahalan. Yung mga mata ko, tumingin kay Lola, na nakaupo pa rin sa sofa. Yung ngiti niyang puno ng karunungan. Yung mga mata ko, tumingin kay tatay na nakatayo sa pintuan. Yung mga mata niyang puno ng pagmamahal. Mahal ko kayo, bulong ko. Yung mga braso ko, niyakap ang mga anak ko, yung mga mata ko, tumingin kay Marcos. At simula ngayon, hindi na natin hahayaan ng sinuman na apihin tayo. Yung mga anak ko, tumingin sa akin, yung mga mata nilang puno ng pagtitiwala. Yung mga kamay nila, hawak ang kamay ko. Mahal ka namin, Mommy, sabi ni Maria. Oo, Mommy, sang-ayon ni Mateo. Forever na forever. Yung mga luha, tumulo, pero yung ngiti ko, hindi mawala. Tumingin ako sa langit yung araw, sumisikat, maliwanag. Yung mga ulap, puti, malambot. Yung hangin, sariwa, malamig. Yung puso ko, payapa. Yung kaluluwa ko, malaya. Yung buhay ko, bago. Bagong simula, bulong ko yung mga salita sa hangin, sa langit, sa lahat ng nakarinig. Bagong simula. Yung mga braso ni Marcos, niyakap ako. Yung mga anak ko, tumatawa, naglalaro. Yung pamilya ko, nandito, buo, masaya. At sa wakas, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong totoo ang lahat. Yung sakit, nawala. Yung takot, nawala. Yung pagdududa, nawala. Ang natira, pag-asa, pagmamahal, kalayaan. At yon ang pinakamagandang simula. Mga mahal kong tagapakinig, nandito na tayo sa dulo ng mahabang paglalakbay na ito. Yung huling eksena, yung umaga na yon sa mansyon. Yung araw na sumisikat habang hawak ni Marcos ang kamay ko. Yung tawanan ng kambal na si Mateo at Maria. Yung pakiramdam na yon ng kapayapaan. Yung bigat na biglang gumaan, yung puso na natutang tumibok muli. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalalim ang paghinga ko nang isulat ko ang mga linya yon, na para bang ako rin ang humihinga para kay Isabela. Salamat sa inyo mga minamahal kong tagapakinig. Sa pagtitiyaga at paglakbay kasama si Isabela mula sa pinakamadilim na sulok ng kanyang buhay. Yung gabing yon sa ospital, mag-isa, dinadala ang kambal sa sinapupunan habang ang asawa at ang kanyang pamilya ay nasa tabi ng ibang babae. Yung sakit na yon, yung pag-abandona, habang isinusulat ko yon, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala na napakaraming kababaihan sa labas ang nakararanas ng ganitong klaseng pag-iisa. Yung uri ng pag-iisa na hindi mo kayang ipalabas sa salita. Yung uri na kahit anong sigaw ay walang makarinig. Ngayong tapos na ang kwento, may isang bagay akong naisip habang pinagmamastan ang buhay ni Isabela. Yung kwintas na laging suot ng kanyang ina. Yung locket na may lumang larawan. Sa totoong buhay, hindi natin kailangan ng mamahaling alahas para maalala kung sino tayo. Pero kailangan natin ng anchor. Isang bagay, isang tao, isang lugar na magpapaalala sa atin na hindi tayo ang mga salitang ibinabato sa atin ng mga taong hindi naman tayo mahal. Para kay Isabela, ang anchor niya ay ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Para sa inyo, maaring ito ay isang kaibigan, isang pananampalataya, o ang sarili ninyong tinig na nagsasabing karapat-dapat ako. Ang pagkilala sa gaslighting at pagmamanipula,
Yung mga salitang, baliw ka lang, nasanay ka lang sa luho, ako ang bahala sa lahat, hindi ito dumarating na may karatula. Dumarating ito ng paunti-unti, parang tubig na tumutulo sa bubong hanggang sa isang araw, baha na pala. Kaya nga mahalagang itanong natin sa ating sarili, gaya ng ginawa ni Isabela. Kung ganito ako pakitunguhan ng kaibigan ko, mananatili ba ako? Bakit kapag asawa ko na, tinitiis ko na? Ngayon mga kaibigan, nais kong malaman, saan mo narinig ang kwentong ito? Nasa bahay ka ba? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw? Naglalakbay ka ba pauwi o naghahanda para sa trabaho? Nais kong malaman kung ikaw si Isabela, kung ikaw ang nasa posisyong iyon, yung nakaupo sa ospital, hawak ang kamay ng isang taong pinili mong iwan, ano ang gagawin mo? Babalik ka ba sa dating relasyon kung humingi ng tawad si Rafael o mananatili ka sa bagong simula? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Dito, may mga taong handang makinig sa inyong mga kwento. At kung may kakilala kayong dumadaan sa katulad na sitwasyon, i-share ang kwentong ito sa kanila. Maaaring ito ang liwanag na hinahanap nila. Naway samahan kayo ng lakas ni Isabela sa inyong paggising araw-araw. Naway matutunan ninyong piliin ang inyong sarili tulad ng pagpili niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, manatiling matatag, manatiling totoo sa inyong sarili. Ang Kwintas ng Pag-asa, muling pagsilang ni Isabela. Ang kwentong ito ay hangu sa mga totoong karanasan ng mga taong nakalampas sa mapang-aping relasyon, iniaalay sa lahat ng naghahanap ng lakas upang magsimula muli. Paalala, ang mga tauhan at pangyayari ay katang-isip lamang, hindi naglalayong husgahan o atakihin ng sinuman at ginawa para sa libangan at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produktong ito ay natatangi, inedit, at sumailalim sa masusing pagsusuri at ang karapatang-ari ay pagmamay-ari ng kanyang channel. Mangyaring huwag i-re-upload.